maligayang pagbabalik sa inyong paboritong channel. Sa ating kwentuhan ngayong araw, inaanyayahan namin kayo sa kwentong ito. Hiwalay, lumabas na, walang dala, inihagis ng biyenan ang kahon ng lugaw ng buksan ko, nanginig ako sa natuklasan. Kunin mo na, huwag hayaang mamatay sa gutom ang aking apo. Nang araw na itaboy ako sa bahay ng asawa ko, ang tanging regalo na itinapon sa akin ng aking biyenan ay isang lumang kahon ng instant na lugaw na kalahating kain na at nakabalot ng malagkit na tape na punit-punit ang pagkakagawa. Ngumisi ang aking dati ng asawa. Pinagmasdan ng buong pamilyang Santos ang aking paglayo kasama ang murang biyaya na iyon. Halos ihagis ko na ito dahil sa kahihiyan. Ngunit ng gabi ring iyon, nang punitin ko ang kahon, nagulat ako na pagtanto ko na lubos akong nagkamali. Akala nila'y lumabas akong walang dala, ngunit hindi nila naiisip na ang nilalaman ng kahong iyon ay nagtatago ng isang nakagugulantang lihim sapat na baguhin ang buong kapalaran ko at palamutin ang buong pamilyang iyon ng maputing mukha ng kahihiyan. Tumaas ang martilyo ng hukom at bumagsak ng matunog sa mesa isang tunog na tuyot at maikli, katulad ng basag na buto. Tinatanggap ng hukuman ang kasunduang hatiin ang mag-asawang Rodrigo Santos at Maria Cruz Santos. Ang pag-aalaga ng anak ay ipinagkaloob kay Maria. Si Rodrigo ay may obligasyong magbigay ng sustento. Ang mga salitang sumunod ay hindi ko na marinig ng maayos. Nagngalugnot ang aking mga tainga, hindi dahil sa pagdurusa, kundi dahil sa isang pakiramdam ng kaliwanagang halos nakakatakot. 5 taon bilang asawa, 3 taon bilang manugang, lahat ng iyon ay nakasulat sa isang piraso ng papel, isang payat na A4 na may pulang selyo. Lumingon ako sa tabi ko, si Rodrigo ay hindi tumingin sa akin. Palihim siyang nagtatype sa kanyang telepono, at ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nangunguso sa isang ngiting kalahati, isang ngiting sadyang itinago niya. Malamang, para kay Jasmine. Lumabas ako sa silid ng pagdinig. Malamig ang pasilyo ng korte. May salang hangin. Si Baby Buntot ay nakaupo ng nakurukuba sa bangkong bato, at nang makita niya akong lumabas, tumalon siya, ang kanyang malaki at bilugang mga matang nalilito. Nanay, uwi na ba tayo? Gutom na po ako. Kumikib ang aking puso. Uwi. Mula ngayon, ang dalawang salitang iyon ay naging isang marangyang konsepto. Yumuko ako at iwinasto ang kwelyo ng kanyang damit, pinagsikapan kong ngumiti, kahit alam kong liko ito. Sige, kukuha muna tayo ng gamit tapos maglalakad tayo sa ibang lugar ha anak. Mag-camping tayo ngayon. Dumaan si Rodrigo sa tabi namin. Ang mahal na amoy ng kanyang pabango ay sumalangsang sa aking ilong, ang amoy na pinili ni Jasmine para sa kanya. Huminto siya, hindi man tumingin sa aking mukha, para lamang tumingin sa kawalan sa harapan niya. Magdamit ka na agad. Lalipat si Jasmine ng gamit mamaya ng hapon. Huwag mag-iwan ng kahit anong bagay, baka makita niya at masama ang loob niya, maaapektuhan ang kanyang sikmura. Ang kanyang sikmura? Ngumisi ako, nang mapanglaw. Nakatayo ang aking anak dito. Hindi siya nagtanong kahit isang beses kung gutom na ito, kung natakot ito. Inaalagaan lamang niya ang kalagayan ng babae na sumasalot sa pamilyang ito. Mag-alala ka na lang, tugon ko, lahat ng sa akin, dala-dala ko, kahit basura, hindi ko iiwan para sa kanya. Sumakay kami ni Baby Buntot sa taxi, pabalik sa malaking bahay sa Ayala, Alabang. Ang bahay na malaki at maringal. Ang rehas na pinto na may masalimuot na dekorasyon dati ay inaakalang pugad namin. Ngayon, tumingin ito sa akin na malamig at walang buhay, katulad ng isang magandang libingan. Pagpasok ko sa sala, naramdaman ko ang mabigat na hangin ng puot. Si Ginoong Andres, tatay ng aking asawa, ay nakaupo ng nakapalit ang paa sa malaking sofa, hawak ang tasa ng kape, mata ay nakadikit sa telebisyon, ngunit ang kanyang tingin ay tila naghihintay para muling magdeklara ng hatol na kamatayan. Sa tabi niya ay si Stephanie, ang napakatalinong babaeng kapatid ng aking asawa, kasama ang kanyang asawang si Kenneth. Nagbubulong-bulungan sila, ngunit nang makita nilang pumasok ako, biglang tumahimik, tumingin sa akin ng mga matang tanging sa isang magiting na mandirigma sa isang bihag. Akala ko'y sino pa,
pala ay isang estrangherong bumibisita. Bukas malay na nagsalita si Stephanie, hinahaba ang salitang estranghero ng puno ng pag-aalipusta. Bilisan mo na ate. Malapit nang sumalok ng mapalad at mabutinging tao sa bahay na ito. Kapag nanatili ang iyong masamang kapalaran, magdurusa ang pamangkin kong lalaki. Hindi ako sumagot, inakay ko si baby buntot patungo sa hagdanan. Nagdiin ang bata sa aking binti nang may takot. Narinig ko si Ginoong Andres na umungol ng malamig sa aking likod. Ang nanganak ng babae ay katulad ng isang ibon sa langit, lumipad at wala na, kawawa. Ang silid na tulugan ko ay walang laman. Ang totoo, ipinagutos na ni Rodrigo na ibalot ang lahat ng aking gamit sa mga kahon ng karton noong nakaraang gabi. Natakot siya na maaaring mag-atubili akong umalis. Ang aking mga damit, mga laruan ni Buntot, ilang lumang cookbook, lahat ay nagkalat na parang basura. Tahimik kong sinuri ang aking mga gamit, walang mahalagang bagay. Sa loob ng 5 taon, ang lahat ng aking kinikita ay pinuhunan sa pagpapanatili ng bahay na ito, mula sa pambili ng pagkain, kuryente at tubig hanggang sa gamot para sa matatanda. Ngayon, sa oras ng pag-alis, mayroon lamang akong 2,000 piso sa aking bulsa at isang ATM card na alam kong halos walang natitira. Hinila ko ang 2 maleta at inakay si baby buntot pababa. Naabutan ko si Rodrigo sa sala. Nakatayo siya nang nakasandal sa likod ng kabinete ng alak, naninigarilyo ng walang habas. Hindi pa dumating si Jasmine, malamang na naghihintay siya hanggang maalis ako ng tuluyan bago lumabas bilang bagong may-ari ng bahay. Dumaan ako sa sala, patungo na saan sa pintuan, nang biglang may lumusot mula sa kusina at humarang sa aking daan. Ito ay si Aling Corazon, ang aking biyenan. Nakabarot saya siya ng makapal na seda na kulay kayumanggi, buhok na nakatali ng mataas, mukha na puno ng mga malalim na guhit ng pagod, ngunit ang mga mata niya ay matalas tulad ng pangkat buntot. Sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang isang lumang kahon ng karton, ang uri na ginagamit para sa instant na miki o lugaw. Ang mga gilid ay nakadikit ng punit-punit na tape. Tumigil ka, sigaw niya, at si baby buntot ay natigilan. Lahat ng nasa kwarto ay nagkatinginan sa kanya. Si Rodrigo ay nagkunot noo. Nanay, anong ginagawa mo? Hayaan mo nang lumabas iyan. Hindi pinansin ni Aling Corazon si Rodrigo. Humarap siya sa akin ng mabilis at matibay. Itinaas ko ang aking ulo, handang harapin ang huling salbo ng pag-aalipusta. Sanay na ako. Siya ang pinakamahirap na tao sa bahay, na ito siya ang laging sumusuri sa bawat gulay at karne na aking niluluto. Lalakad ka na ba nang walang dala? Sabi niya, nang mabigat. Ngumisi ako. Hindi ako kukuha ng kahit anong sa bahay ng nanay. Natatakot akong maakusahang magnanakaw. Hindi kita binibigyan ko ang aking apo. Sinabi niya ito, at biglang itinataas ang kanyang kamay at ang buong kahon ng karton ay inihagis ng malakas sa aking katawan. Dahil sa gulat, natisod ako at halos natumba. Kailangan kong bitawan si baby buntot para mahawakan ang kahon. Hindi ito masyadong mabigat, ngunit ang pagkakatama ay puno ng galit at paghamak. Kunin mo na. Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha. Naglabas ang kanyang laway. Dito ay ilang pakete ng instant na lugaw na binili ko para sa agahan, ngunit ayaw ko na nito. Ang bahay na ito ay malapit ng may sariwang tao na kumakain ng pagkain ng mga hari at prinsesa. Walang gustong kumain ng murang instant na lugaw na iyon. Dalhin mo para may ipakain sa iyong anak. Huwag hayaang sabihin ng tao na pabaya kami, na inhayaan kaming mamatay sa gutom ang aking apo. Bumagsak ang tawa ni Stephanie. Naku, nanay, napaka-eleganteng pasalubong ng paalam. Instant na lugaw na baka lipas na ang petsa. Ha ha ha. Sumunod din si Kenneth sa tawanan. Sige lang ate, may lugaw pa rin. Para sa uri na hindi marunong manganak ng lalaki, pag nasa kalsada baka kailangan pang kumain ng sobrang bawat pagkain ano. Nag-init ang mukha ko nang husto ang pag-aamong ito ay mas masakit pa kaysa sa tampal. Itinatapon sa akin ng biyenan ang kahon ng lugaw na parang inihahatid ng buto sa aso. Para ba sa kanya, ang aking anak at ako ay mga pulubi? Halos ihagis ko ang kahon pabalik sa kanilang mga mukha.
Sumisigaw ang aking dignidad. Nais kong sumigaw na mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa tanggapin ang kanilang awa. Ngunit ang maliit na kamay ni Baby Buntot ay humawak sa gilid ng aking damit. Nanay, gutom ako. Gusto ko ng lugaw. Ang munting boses ng bata ay parang isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha, pinawi ang apoy ng mapagmataas na pagpapahalaga sa sarili. Gutom ang aking anak, mayroon lamang akong 2,000 piso sa aking bulsa. Ang hinaharap ay madilim. Ang isang kahon ng instant na lugaw ngayon, kahit biyaya, ay ilang beses na pagkain para sa aking anak. Kinagat ko ang aking labi ng malakas hanggang dumugo. Tinunaw ko ang aking luha sa loob. Yumuko ako at pinulot ang kahon. Ikinapit ito ng mahigpit sa aking kilikili. Tumingin ako sa biyenan ko ng isang huling beses. Nakatayo siya nang may nakakamot na tagiliran, humihinga ng mabilis, nakatuon ang paningin sa akin ng puno ng hamon. Ngunit kahanga-hanga, sa isang mabilis na sandali, nakita kong kumiling ang kanyang mukha. Ang kanyang paningin ay hindi sa akin nakatuon ito kay Baby Buntot ng isang titig na puspos ng kabaliw-baliwan at malalim na pagmamahal. Hindi, malamang na nagbabalaho na ang aking paningin. Nagagalak lamang siya. Salamat sa inyong kabutihan, sabi ko ng malamig. Sana hindi na tayo magkita pa. Hinila ko ang aking maleta at inakay si Baby Buntot palabas ng mabigat na rehas na pinto. Sa aking likod, bumalik ang malakas na tawanan ng pamilya ng aking dating asawa. Oh, naalis na ang pasanin natin. Nanay, sunugin mo na ang iyong paboritong panalangin para sa palad na magtataboy sa kanya. Ang langit ng Maynila ngayong hapon ay malabo at maulap. Ang madilim na ulap ay gumugulong-gulong parating na parang gustong lunukin ang buong lungsod. Huminto ang isang lumang taxi para sa amin ang tanging sasakyan na pumigil para sa isang halangang babaeng may maraming dala. Umupo ako sa loob, yakap ang munting si Baby Buntot sa aking kandungan. Ang kahon ng instant na lugaw ay nakalagay sa sahig ng sasakyan, pangit at baluktot. Tiningnan ko ito. Hindi ko na napigil ang luha, bumukal at dumulo ito. Ako si Maria Cruz Santos, 28 taong gulang, lumalabas sa isang mapagmahal na kasal na may tanging pag-aari, isang maliit na anak na babae at isang kahon ng instant na lugaw. Nanay, huwag kang umiyak. Ang maliliit na kamay ni Baby Buntot ay pumupunasan ng aking luha. Pag-uwi natin, kakainin natin ang lugaw ha nanay. Masarap ang lugaw na binigay ng lola. Niyakap ko ang aking anak at tumango sa gitna ng aking mga luha. Oo, kakain tayo ng lugaw. Ang taxi ay bumagtas sa gitna ng ulan na tumitindi, iniiwan ang marilag, ngunit hungkag na bahay. Hindi ko alam na ang basurang karton sa aking paanan sa sandaling iyon ay hindi basura kundi isang susi na magbubukas ng pinto ng kapalaran na ibabalik ang lahat ng madilim na sikreto ng pamilyang aking iniwanan. Ang ulan ng Maynila sa gabi ay lalong dumadami ang bato. Walang awang pinupukpok ang mukha ng dalawang ina at anak ng malamig na tubig. Huminto ang taxi sa dulo ng isang mahabang iskinita na puno ng baha sa tondo. Ang driver ay nakatingin ng may habag sa maitim na tubig. Pasensya na, ang sasakyan ay mababa ang sahig. Hindi makakarating pa doon. Maglakad na lang ho kayo sa dulo. Tumango ako, binayaran ng driver, at isang kamay ang humakot ng maleta, isang kamay ang buhat kay Baby Buntot sa aking balakang. Ang kahon ng lugaw ay ikinapit ng mahigpit sa ilalim ng aking kilikili. Ang tubig ng alkansiyang dumami hanggang sa itaas ng binti ko, amoy-amoy ng basag na ambon. Si Buntot ay niyakap ng mahigpit ang aking leeg, mukha ay nakadikit sa balikat ng nanay, tahimik na tahimik. Ang batang ito ay ipinanganak sa kaginhawahan, hindi pa nakadanas ng paghawak sa ganitong uri ng maruming tubig. Ang kwartong inupahan ko, sa mabilis sa internet, ay 12 metro kuwadrado lamang, nasa ikalawang palapag ng isang lumang apartment na mataas. Ang hagdan ng bakal ay nalalabnaw at kumukurap sa bawat hakbang. Nang buksan ko ang pintuan, isang amoy ng basa at amag ang nagpasok sa aking ilong at nagpahikab sa akin ng masakit.
Sa loob ng silid ay mayroon lamang isang lumang tabla ng kama, dingding na may mantsa ng dilaw, at sa sulok ay mga salag ng gagamba. Mula sa isang malaking bahay na may air conditioning hanggang sa maliit na kahon ng dilaw na ito, ang agwat ay hindi lamang heograpiya, ito ay isang buong buhay. Inupo ko si Buntot sa tabla ng kama. Ang bata ay nagmasid sa paligid. Ang malaki niyang bilugang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya umiyak, nang malakas umiyak lamang ng tahimik. Nanay, gutom ako. Tumutunog ang tiyan ko. Tiningnan ko ang relo, 8:00 na ng gabi. Buong araw na naghirap kami sa hukuman, nagsilid ng gamit, at dumaan sa kahiyahiyang kaganapan sa bahay ng dating asawa. 2 beses na walang kinain ang dalawa namin. May pera pa ako sa bulsa, ngunit bumubuhos ang ulan sa labas, banyaga ang paligid, hindi ko alam kung saan bibili ng pagkain. Ang aking paningin ay nakadikit sa putik na kahon ng karton na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kahon ng lugaw, ang regalo ng biyenan. Ang aking dignidad ay kumikingkit muli. Ang pagkain nito ay nangangahulugang tinatanggap ko ang paghamak ng biyenan. Inihagis niya ito sa aking mukha, tulad ng ihinagis ng buto sa aso. Ngunit nang tumingin ako sa aking anak na nagsususo ng kaniyang daliri, itinabi ko ang mapagmataas na pagpapahalaga sa sarili. Sige, nanay, lutuin ang lugaw na binigay ng lola para kay Buntot. Lumapit ako sa kwarto ng kapitbahay upang hiram ng mainit na kumukulong tubig. Ang kapitbahay na babae, si Ate Linda, malaki at mataba. May mga tattoo sa kanyang braso, ay tumingin sa akin ng may habag, ngunit handa pa ring magpahiram ng mainit na kettle at plastic na mangkok. Ginamit ko ang kutsilyo para putulin ang tape. Sa itaas ng kahon sa loob ay mga pakete ng instant na lugaw na nakalagay ng magulo, ang uri ng murang instant na lugaw na nabibili sa tindahan. Huminga ako ng malalim, kinuha ang isang pakete at sisimulan sanang buksan, ngunit bigla akong tumigil. Ito ay kakaiba. Ang paketeng ito ay mabigat, hindi ang magaan na gaan ng tuyong Pinong lugaw, kundi ang mabigat na pakiramdam ng metal. Iniling ko ito, walang ingay ng kondimento o butil ng lugaw, kundi ang mabigat na tunog ng pagtatampal ng metal sa isa't isa. Tumibok ang aking puso ng mabilis. Sinabi ng aking intuisyon na may kakaibang nangyayari. Sinalian ko ang buong nilalaman ng kahon. Sa 15 pakete ng lugaw, ito lamang ang kakaiba. Ito ay walang laman, ngunit pinakamaigting. Ang bibig ng pakete ay bukas lamang, nakabalot ng goma. Nilunod ko ang aking laway, nanginig ang aking kamay habang tinatanggal ang goma at ibinuhos ang nilalaman. Walang isang butil ng lugaw ang nahulog, sa halip, isang magandang pulang kahon na may gintong gilid ay gumugulong sa sahig, nagliliwanag ng kahanga-hanga. Binuksan ko ang takip ng may pag-usisa, at pagkatapos ay nagtakip ako ng aking bibig upang hindi sumigaw. Sa ilalim ng puting liwanag ng silid, ang liwanag ng metal ay nakaakit at nagsusulbong nang hindi ka panipaniwala. 1, 2, 3, 10 singsing na puro ginto, bilog at makinis. Sa tingin ng kinang at makapal na kulay, alam ko nang sigurado na ito ay tunay na gintong-ginto. 10 piraso, 10 gramo ng ginto, isang malaking kayamanan para sa aming kasalukuyang kalagayan na walang hawak. Sa loob ng pakete ng lugaw ay isang piraso ng papel na tiklop, isang papel na panaaralan, tiklop ng napakaliit at inilagay sa loob ng pulang balot. Nanginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Lumalab ang nakasulat na mga salita ng biyenan, hilig na hilig ang sulat, nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Sinulat niya ito ng mabilis, malamang sa malamang ay lihim, habang nagtago sa banyo o sa sulok ng kusina. Maria, alam ng nanay na nagagalit ka sa nanay. Inaakalang ang nanay ay masamang matanda, sakim sa pera, nagtatrong sa manugang. Tama, kailangang maging masama ang nanay, dahil kung hindi, maaaring guluhin ang buong bahay. Ang biyenan mo ay makasarili. Ang iyong asawa ay umalis upang sundan ang ibang babae. Si Stephanie ay sakim at mapansismis. Kung tutulong ang nanay sa iyo ng lantaran, hindi rin mabubuhay ng maayos ang nanay kasama ang kanyang asawa.
at pagkatapos ay sisiraing puri ka rin nila ng mas matindi bago ka makaalis sa pinto. Ang 10 piraso ng gintong ito ay puhunang nakolekta ng nanay sa buong buhay niya. Itinago mula kina tatay at Rodrigo. Isinagsag ko ito sa pakete ng lugaw at hinaluan sa kahon upang mapabayaan ang mga ito. Kunin mo ito bilang puhunang pangkabuhayan para alagaan si Buntot, huwag ibalik. Huwag din itong ipaalam kaninuman, kahit sa iyong sariling mga magulang. Ang buhay ng babae na walang pera sa kamay ay hindi papansinin kahit ng aso, anak. Inihagis ng nanay ang kahon ng lugaw sa iyong mukha upang hindi mo malimutan ang kahihiyan ngayon. Huwag nang mabuhay pa ng maamo at matiisin tulad ng isang anino. Kailangan mong mabuhay ng may katapangang totohanin ng isang ina. Kailangan mong maging malakas upang protektahan ang iyong sariling anak. Umalis ka na, huwag nang lumingon. Pagpalain ka ng Diyos. Bumagsak ang aking luha ng tuloy-tuloy sa papel. Pinagtagpo ang mga titik ng nanay sa simula ng liham. Inakala kong iyon ay basura na itinapon niya. Ngunit pala, iyon ang peleting pag-asa na itinapon niya sa akin sa gitna ng baha. Perpekto niyang nilaro ang papel ng masama ng mabangis. Alam niya ang aking katangian. Kung ibinigay niya ang ginto ng hayagan, agad na angkinin iyon ng pamilya ni Rodrigo sa dahilang kabayaran o pagbabahagi ng ari-arian. Pinili niyang mapahiya ako. Pinilit akong tanggapin ang kahon ng murang lugaw sa harap ng buong pamilya upang pangalagaan ang huling pag-aari para sa amin ng aking anak. Ang paraan ng pagtawag niya sa akin sa sulat, ang simpleng Maria, ay paano naging pagkamag-anak na malamig. Hindi matanaw, tulad ng ikaw at kayo, o malinaw, tulad ng ika at kami. Ito ang pananalita ng isang inang nagmamahal sa kanyang anak, ngunit walang magawa, kaya kinailangan niyang gamitin ang pinakamatinding paraan upang pangalagaan ang manugang at apo. Nanay, ano ang nangyari sa iyo? Nasasaktan ka ba? Si Baby Buntot, nang makita akong umiyak, ay nagulat at gumapang patungo sa akin, hinawakan ang aking mukha. Nagulat ako, mabilis kong pinunasan ang aking mga luha, mabilis na inimpak ang 10 singsing na ginto at ang sulat sa kailaliman ng maleta, sa ilalim ng mga damit, at mabilis na sinara ng may lock. Ang lihim na ito, sasabihin habang buhay, ibibigay sa kamatayan. Wala akong nangyayari, alikabok lang ang pumasok sa mata ng nanay. Bumalik ako at pinunit ang isang tunay na pakete ng lugaw, isang magaan na pakete na nakalagay sa piling ng iba at binuhusan ng mainit na tubig sa mangkok. Ang amoy ng katas ay sumikad ng matindi, ngunit kahanga-hanga sa sandaling ito ay hindi ko na nararamdaman na ito ay mura o mabaho. Sa usok na umaakyat, tila nakita ko muli ang malalalim ngunit mainit na paningin ng biyenan kaninang hapon. Binuhat ko ang mainit na mangkok ng lugaw, hinihip at inialok kay Buntot. Kaagad kumain ang bata ng mabilis, nagpuri ng may kagalakan. Sarap talaga, nanay, ang lugaw na bigay ng lola ay pinakamainam. Tiningnan ko ang aking anak, pagkatapos ay tiningnan ang walang lamang balot ng lugaw na pinutol ng gulo na nakalagay sa sahig. Sa puso ko, nagsimulang mag-alab ang isang apoy, hindi ang apoy ng pagkapuot na walang direksyon, kundi ang apoy ng determinasyon at lakas ng loob. Tama ang biyenan, sapat na ang aking pagtitimpi. Mula ngayon, mabuhay akong iba. Gagamitin ko ang gintong ito mula sa pakete ng lugaw upang simulan muli ang aking buhay. Sa labas ay patuloy na bumubuhos ang ulan, ang hangin ay humihinga sa bawat butas ng bintana, ngunit sa loob ng basa-basang silid na ito, ang aking puso ay kakaibang mainit. Hinawakan ko ng mahigpit ang maliit na kamay ng aking anak at bumulong ng isang matibay na pangako. Kumain ka, anak, kumain ka ng mabuti upang lumaki ka ng mabilis at sama-sama tayong magsisimula muli ng may karangalan at ipinagmamalaki. Naupo akong tahimik sa tabla ng kama, ang aking mga kamay ay kumikipit sa kulubot na sulat ng kasing lakas na nangitim ang mga knuckle. Ang 10 piraso ng ginto ay nagbibigay ng lamig ng metal, ngunit ang palad ng aking kamay ay nagiinit na parang napaso. Biglang bumalik ang mga alaala, tulad ng isang pelikulang pabagal, ngunit sa pagkakataong ito, sa ganap na ibang pananaw,
Naaalala ko ang mga unang araw ng aking pamumuhay bilang manugang, 4:00 ng madaling araw, habang ang buong bahay ay natutulog pa, ginigising na ako ng biyenan para bumaba sa kusina. Pinilit niya akong maghugas ng bigas sa malamig na tubig, pinilit akong durugin ang alimango ng sarili, salain ang bawat isa, timplahin ang sabaw upang natural na matamis mula sa buto, hindi ang tamis ng vetsin. Noon, habang ginagawa ko ito at umaiyak dahil sa kalapastanganan, inakala kong inaalagaan niya ako ng malupit, inakala kong ginagawa akong alipin. Nakatayo siya sa tabi ko, hawak ang isang maliit na palo na nungayaw ng tuloy-tuloy. Bakit ka umiiyak? Mayroon bang mapakikinabang sa luha? Matuto kang mabuti sa buhay na ito, wala kang mapagkakatiwalaan sa kaninumang lalaki. Kung may kakayahan ka, kahit pagdating ng oras na mahirapan ka, mayroon kang paraan para mabuhay. Matagal na niyang nakikita ang maitim na puso ng kanyang asawa at ang kahinaan ng kanyang anak. Alam niya na darating ang araw na ito. Hindi niya tinuturuan akong maging manugang ng mayaman. Tinuturuan niya ako ng kakayahang mabuhay ng isang babaeng nangangailangan. Pinilit niya akong magtrabaho ng mabigat upang magkaroon ako ng lakas na tiisin ang buhay. Sinungayaw niya ako upang lumapot ang aking mukha upang hindi ako mapagsamantalahan ng sinuman pagdating ko sa labas. Iniangat ko ang aking kamay sa aking dibdib kung saan ang puso ko ay kumikitis ng bawat saglit. Nanay, tahimik kong tinawag. Ang tawag ay naigsi sa aking lalamunan. Patawad po kayo, nanay. Pinagbintangan ko ang tanging nagmamahal sa akin sa impyernong iyon. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang pag-iyak ngayon ay isang pagtanggi sa kanyang puso. Maingat na pinunit ko ang panloob na tela ng aking lumang bra, isang lihim na maliit na bulsa, at doon inilagay ang 5 piraso ng ginto. Ang natitirang 5 piraso ay itinago ko nang maingat sa ilalim ng talampakan ng aking tanging pares ng maging sapatos. Sa isang maingay na tirahan tulad nito, ang pag-iingat ay hindi kailanman labis. Kaagang sumikat ang araw, at ang ingay ay tumaas mula sa patio sa ibaba, ingay ng pag-aaway, ingay ng dumadaloy na tubig, ingay ng iyak ng bata. Iniwan ko si baby buntot na natutulog sa silid at kinuha ang timba ng plastik patungo sa pinagsamang banyo. Ilang beses lang bumaba sa hagdan, nakita ko na ang isang grupo ng mga babae na nakapaligid sa nag-iisang gripo. Lahat ay may dalang timba at labok. Mahiyain akong tumayo sa sulok, nagpaplano na hintayin ang lahat na matapos muna. Bago ka rito, no? Isang malakas na boses ang umundayaw, at ang pangkat ay kusang lumayo, isang malaking babaeng nakasandal sa isang dambuhala, nakasando na nagpapakita ng tattoo na asul na dragon na nakahilata sa kanyang napakaraming braso ang lumakad pa rito. Mataba ang mukha niya, maitim ang balat, nakatangkilik ng isang nasusunog na sigarilyo. Ito si Ate Linda, ang babaeng nagpahiram sa akin ng kettle kahapon. Nagulat ako. Oo po, sumali po kaming kahapon. Humithit si Linda ng mahabang hithit ng sigarilyo, nagpalayas ng usok sa hangin. Ang kanyang mga matang nahirati ay suminop sa akin mula ulo hanggang paa. Sa tindi ng mukhang ito puro gatas, parang hindi pa nakaranas ng tirahan. Dito sa lugar na ito, ang tubig ay binibilang sa tao, ngunit ang gripo ay kailangan pang lumaban. Nakatayo ka rito hanggang gabi, hindi ka makakakuha ng kahit tubig para hugasan ang mukha. Pagkatapos nito, biglang isinantabi niya ang isang babaeng sumusubok na sumingit, kinuha ang timbako, pinuno ito ng tubig at ibinalik ito sa aking kamay. Kumuha ka na. Sa susunod, kung gusto mong mabuhay dito, kailangan mong buksan ang iyong bibig at maging mabilis ang mga kamay at paa. Kapag masyadong mabait ka, hahakbangan ka ng tao. Ang mga babae sa paligid ay nagmumukha ng hindi maganda, ngunit walang tumutol. Mukhang si Ate Linda ang pinakamakapangyarihang tao sa lugar na ito. Salamat po, Ate Linda, salamat ng ano. Nakita ko ang iyong bata, kawawa, kaya tumulong ako. Hinto na iyan. Iniangat niya ang kanyang baba patungo sa aking silid. Paunang babala sa iyo, ang lugar na ito ay puno ng magnanakaw. Kung may pera o ginto ka, ingatan mo ng mabuti, huwag mag-imbak ng hindi maingat. Gabi-gabi, saraduhang mabuti ang pintuan. Nasaan ang asawa mo? Bakit dalawang ina
at anak ang naiwan. Ang tanong ni Linda ay tumatamo sa pinakamatalik na sugat. Yumukod ako, kumikipit ng mahigpit sa hawak na timba ng tubig. Hiwalay na po kami. Ako na ang mag-iisa na mag-alaga sa aming anak. Nagtahimik si Linda sandali. Pagkatapos ay pinalo ang aking balikat nang malakas na halos na tilamsik ang aking hawak na timba. Mabuti, ang pag-alis ay mabuti. Ang mga lalaki sa lugar na ito ay lahat na lasing at pabigat. Mas masaya pang mag-iisa nang may anak kaysa may asawa. Kung kailangan mo ng tulong, isa lang ang tawag mo. Nakatira ako sa room 103, malapit sa hagdan. Lumakad siya palayo. Ang kanyang paglakad ay malakas at walang takot, ngunit kakaibang nagbibigay ng kumpiyansa. Pinasan ko ang mabigat na timba ng tubig at umakyat sa hagdan, nag-iisip tungkol sa mga salita ng biyenan. Tinuruan niya akong maging matibay, at ngayon ay tinuturuan ako ng buhay na alamin kung kanino dapat sumandal. Si Ate Linda ay mukhang mabagsik at magaspang, ngunit ang kanyang paningin sa akin ay walang paghamak o peking awa tulad ng mga mayayamang tao roon. Ito ang paningin ng kaisahan ng mga nangangailangan. Pagbabalik sa silid, nang makita ko si Baby Buntot na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang mga laruan, huminga akong malalim. Ang plano ng pagkabuhay ay nagsisimula ngayon. Una, kailangan kong ibenta ang isang piraso ng ginto para makakuha ng cash para sa lahat ng pangangailangan, at kailangan kong malaman kung paano ito ibenta nang hindi nagiging kahina-hinala o niloloko ng sinuman. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang pagod at mapanglaw na babae na may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Dahan-dahan kong tinapik ang aking sariling pisngi. Gising ka na, Maria, hindi ka na manugang ng pamilyang Santos. Ika ay ang ina ni Baby Buntot at nakatayo ka sa gitna ng isang totoong larangan ng labanan. Kinabukasan, iniwanan ko si Baby Buntot kay Ate Linda. Nakaupo siya na nag-aalis ng mga buhok ng kangkong, sigarilyo sa bibig, itinaas ang kanyang baba. Pupunta ka, umuwi ka ng maaga. Ang anak mo, kaya ko siyang bantayan, ngunit bilhin mo ako ng isang pakete ng sigarilyo bilang kapalit. Patuloy akong tumango. Sa aking puso ay nagpapasalamat sa kanyang tipikal na mabagsik na kabutihan. Inilabas ko ang isang gintong singsing na isang piraso. Hindi ko matangkilik ang buong 10 piraso. Kung may mangyari ay mamatay kami ng gutom. Ang isang piraso ay sapat na para mabuhay. Nagsuot ako ng aking pinakamatandang damit, kinuha ang lumang bag na punit ang strap, sumakay sa diipni patungo sa Divisoria. Nagturo ang biyenan. Kung gusto mong mabentahan ng magandang presyo ang ginto, pumunta sa malalaking tindahan. Ngunit kung ayaw mong pagtanungin, kailangan mong malaman kung paano maglakad. Kung paulit-ulit kang yumukod, iisipin nilang ninakaw mo. Kung magmamalaki ka, lokohin ka nila. Sa harap ng maningning na kalye ng mga tindahan ng ginto at pilak, huminga akong malalim, mabilis na tumitibok ang aking puso. Ito ang unang pagkakataon ko na ibenta ang ginto-ginto na ibinigay sa akin. Ang pakiramdam ng lihim ay nagpapawis ng aking mga kamay ng basa-basa. Ang dalawang singsing ay nakabalot ng maingat sa panyolito. Nang parang gumagalaw akong aimless sa harap ng isang malaking tindahan, bago pa man makapasok, isang babaeng nakatabing ng malaking sombrero at puno ng mask ay lumapat sa akin. Magbenta ng ginto, ate. Dito ang mas mataas ang presyo kaysa sa tindahan. Binabawasan nila ng malaki. Nagulat ako at lumayo. Ay, hindi, salamat. Hoy, nakikita ko na sa paraan ng pagkuha sa bag na may ginto ka. Ibigay mo dito. Tingnan ko, magbabayad na ako agad. Walang papel na kailangan. Habang nagsasalita siya, ang kamay niya ay palalapit na sa aking bag. Mabilis akong umurong. Agad na lumabas ang dalawang malaking lalaking maitim ang balat mula sa motorela malapit sa tabi, pumigil sa aking daan. Saan ka patakbo? Bakit ba? Tapat na tayo. Bakit ka tatakbo? Isang lalaki ang sumigaw, ang kanyang mga mata ay pula. Nanginig ako ng todo-todo malinaw na mga manloloko. Sa gitna ng araw, may dumadaan na tao, ngunit lahat ay nagmamadali at wala sa kanilang pakialam sa isang babaeng napapalibutan. Hayaan ninyo akong pumunta.
Hindi na ako magbebenta. Sumigaw ako, sinubukan kong makaligtas sa pagitan ng dalawang motorsiklo. Tumigil ka. Sinagasaan mo ang sasakyan namin. Aalis ka na lang ba? Isang lalaki ang humawak sa strap ng aking bag at humila ng malakas. Ang biglaang pag-igkas ay nagulantang sa akin at halos natumba ang bag ay nahulog sa aking balikat. Ang babaeng kasama nila ay mabilis na lumukso at inangkin ang bag doon ay ang isang piraso ng gintong puhunang pangkabuhayan ng aming buhay. Magnanakaw! Magnanakaw! Sumigaw ako nang wala na akong pag-asa. Sa sandaling hinawakan ng babae ang bag, isang lumang sapatos na matibay ngunit tiyak ay biglang tumapak ng diretso sa kanyang kamay. Aray! Sumigaw ang babae, inurong ang kamay niya. Isang lumang motorsiklo ang nagpigil nang may nagningning na gulong sa harap ko. Ang mananakay ay nakasuot ng berdeng jacket ng up-based na motorsiklo na kupas na. Sira ang helmet na halos nagtatakip sa buong mukha, inilabas lamang ang mapanglaw na mga itim na mata sa ilalim ng maniknit na kilay. Kinuha ng lalaki ang bag ko, pinalis ang alikabok at itinapon ito sa aking kandungan. Ang boses niya ay basa ngunit puno ng awtoridad. Huwag ngang gumawa ng eksena, mga pare. Sinisira ninyo ang negosyo ng iba. Lumapit ka dito para lokohin ang mga tao. Tiningnan siya ng dalawang lalaki nang may pag-iingat. Hoy Nam, hindi ito pakialam mo, huminto ka na at umalis na. Ang lalaking pinangalan ng Nam ay nginuso lang ang bibig, inilabas ang kanyang kamay sa bulsa ng jacket, inilabas ang malaking wrench at dahan-dahan itong tinapik sa handlebars ng kanyang motorsiklo. Tumunog ng dali-dali. Inihahatid ko ang aking pasahero. Kung hahawakan ninyo siya, aayusin ko rin ang mga sasakyan ninyo. Malapit nang dumaan ang pulis sa patrolya. Gusto ba ninyong sumama at uminom ng kape? Sa pagdinig ng pulis, ang babaeng kasama ay naungol at dumura sa lupa. Malas ka talaga, mga gago. Lahat sila ay agad na nagtatakas, nagpaiwan ng ulap ng alikabok. Umupo pa rin ako sa lupa. Ang mukha ko ay walang dugong naiwan, mahigpit na yakap ang bag tulad ng isang nalulunod na tao na humawak sa kahoy. Lumuwag si Nam mula sa kanyang motorsiklo, yumukod sa aking harap. Hindi niya ako tinulungang tumayo, tumingin lamang siya sa akin, hawak ang ginto at mukha mong nagsasabing mayroon akong pera kahit ang lolo ay gustong mandukot. Dahan-dahan akong bumangon, namumula ang mukha ko dahil sa kahihiyan at takot. Sa salamat po kayo. Ako ay hindi alam na sumakay ka. Itinaas ni Nam ang kanyang baba patungo sa likurang upuan ng motorsiklo. Saan po? Maingat akong lumayo. Idinaan ni Nam ang kanyang paningin, pagod, sa isang kilalang tindahan ng ginto. Nakatayo ka rito pa lang ay kukuwentahin ka ulit nila pagbalik nila. Karaniwan lang ang presyo ko, hindi kita lolokohin. Ang direktang pagiging bastos niya ay nagbigay sa akin ng mas malaking kaginhawahan kaysa sa mga mapangtuksupong salita. Sumakay ako sa motorsiklo, ang likod ng kanyang jacket ay basa sa pawis, amoy ng araw at alikabok ay sumalangsang sa aking ilong ng malakas ngunit kakaibang nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Dinala ni Nam ako sa isang malaking tindahan ng ginto na may guwardya. Naghintay siya sa labas habang pumunta ako sa loob at ibinenta ang isang piraso ng ginto nang maayos nakakuha ng mahigit 14,000 piso. Hawak ang tumpok ng pera, nanginig ako. Ito ang unang pondo. Nang lumabas ako, nakaupong pabalintad si Nam sa kanyang motorsiklo, naninigarilyo. Nang makita niya ako, itinapon niya ang sigarilyo. Tinapak ang paa para patayin ito. Tapos na? Saan pa uwi? Sa tirahang eskina ng kanal sa Tondo, sa daan pabalik. Ang hangin ay pumukpok sa aking mukha at nagpapagising sa akin. Tiningnan ko ang matibay na likod ng estranherong tsuper ng motorsiklo. Sa ganitong magulo at puno ng pitfalls na lungsod, may mga mabubuting tao pa rin kahit mapusok at tinik. Nam po ang pangalan ninyo? Mababa akong nagtanong sa hangin. Oo, Nam tawag sa akin ng lahat sa buong Tondo na ito. Pagdating sa dulo ng eskinita, iniabot ko sa kanya ang 200 pisong bayad. Ito po, Nam, bayad para sa sakay. At salamat sa kaninang nangyari. Tiningnan ni Nam ang papel na pera at nakunot ang noo. Ibabalik ko ang 100 sa iyo. 5 piso ang sakay.
Nagmamaneho ako para kumita, hindi para maglimos o maging bayani. Kunin mo na ang pera at alagaan ang iyong anak. Sa susunod, itago mo na ang mukhang inosenteng iyon, hindi makulay ang buhay. Nagbitaw siya at umalis. Iniwan akong nakatulala na hawak ang ilang piraso ng pera. Pagpasok sa silid, naabutan ko si Baby Buntot na mahimbing na natutulog sa kandungan ni Ate Linda. Huminga akong magaan. Kinuha ko ang pera mula sa bentahan ng ginto, kasama ang natitira sa aking bulsa, halos 15,000 ang kabuuan. Kung maingat ang paggastos, mabubuhay kami ng ina at anak ng 3 hanggang 4 na buwan sa halagang ito. Ngunit pagkatapos noon, anong mangyayari? May 10 piraso ng ginto sa akin, maibebenta ito ng paunti-unti, ngunit mauubos din ang lahat. Ang bibig na kumakain ay nagpapasaya ng bundok, hindi ako patuloy na mauupong naghihintay ng kamatayan o buhay na nakaasa sa natitirang ginto ng matandang biyenan. Tiningnan ko ang walang lamang kahon ng lugaw sa sulok ng silid. Sinabi ng biyenan bawat pagkakataon na ang isang tasa ng lugaw ay itataas, alalahanin mo ang kahihiyan at magpunyagi. Isang ideya ang nagliwanag sa isip ko ng malakas at malinaw. Lugaw, bakit hindi ibenta ang lugaw? Nagluluto ako ng napakagaling, lalo na ang mga sabaw na pagkain at lugaw-lugaw na may tadtad na saging, lugaw na may litson, lugaw na may buto. Ang mga putahing dating niluto ko para sa buong pamilya ni Ginoong Andres, tuwing lasing siya pagkagabi, o para kay Rodrigo, sa mga gabing nagtatrabaho siya ng huli, kahit ang totoo ay nakikipaglaro siya sa ibang babae. Magbebenta ako ng lugaw, isang maliit na kariton na lugaw na magsisimula sa wala. Dito sa mismong Maynila na walang awa, gagawin kong puhunang pangkabuhayan ang kahihiyang kahon ng lugaw para mapakain ang aking anak. Kumuyom ang aking kamao. Bukas, sisimulan ko ang tunay na labanan para sa kaligtasan. Gabi ring iyon ay hindi ako natulog. Ang kahon ng karton na lugaw ay nakalagay sa sulok ng silid na parang isang malaking tandang pananong. Isa rin itong hamon, bakit lugaw? Naalala ko ang mahahalagang hapagkainan sa bahay ng dating asawa, puno ng pagkain ng mga hari at prinsesa. Ngunit sinusino ang totoong kumakain ng masaya noong lasing si Ginoong Andres o noong may sakit ang biyenan? Niluto ko ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may buto ng baboy o lugaw na may litson. Kumain sila ng pinakatapat at masaya sa mga pagkakataong iyon. Ang lugaw ay pagkain ng may sakit, ng mahirap, ngunit isa rin itong pagkain na pinakamakapagpapatahimik ng sikmura. Ang aking puhunang salapi ay kakaunti, hindi ko mabubuksan ang tindahan ng kanin o pansit. Ang bentahan ng lugaw ay maliit ang puhunang kailangan, maliit ang kita, ngunit mabilis ang ikot ng pera. Pinakamahalaga, tiwala ako sa aking kakayahan. Magluluto ako ng lugaw na may tadtad na saging at lugaw na may litson, ang 2 paboritong putahe na nagtagumpay na makuha ang mapamili na panlasa ng biyenan. 3:00 ng madaling araw, ang buong lungsod ay natutulog pa. Pinagkatiwalaan ko si Baby Buntot sa anak na babae ni Ate Linda, isang batang 10 taong gulang na may karanasang mag-alaga ng maliliit. Humawak ako ng isang basket na plastik at pumunta sa palengkeng Pampulungan. Ang palengke ng gabi sa Maynila ay ibang mundo, maingay, magaspang, at amoy-amoy ng hipon at isda, at maasim na pawis ng mga manggagawa. Pumunta ako sa tindahan ng karne, nagpaplano na bumili ng tadtad na saging. Ate, magkano ang 1 kilo nito? Mabining nagtanong ako habang hinahawakan ang karne. Ang babaeng nagbebenta ng karne, malaki tulad ng Diyos ng dagat, hawak ang malaking panghiwa na tumatama sa buto ng malakas, hindi man lamang tumingin sa akin. 105 piso, kung bibilhin mo, bilisan mo, at huwag piliing-pilian, nasisirang lahat ng karne ko. Ate, bigyan mo po ako ng 2 kilo, piliing-pilian mo naman ang mga may maraming lamang at malambot. Tiningnan ako ng babae ng pataas, nagsimulang sumimangot. 2 kilo ka lang, maliit na bumibili. Nagpapapili pa? Umalis ka na at bayaran na ako. Sinabi nito at baka naman bumulyaw pa, sinantabi ang pirasong karne at tinapak sa mesa. Ang tubig ng karne ay bumisig sa aking mukha. Namula ang aking mukha,
Gusto ko sanang sumagot ngunit biglang dumating ang isang lalaking walang damit sa itaas, puno ng tattoo sa likod, na naglapit. Boses na humarap. Anong gusto mo? Lumayo ka na. Takot na natisod ako, nakadampi sa mga manggugulong kargador sa aking likod. Ang lugar na ito, ang matandang tao, ay nang-aapi sa bago ito ay batas na walang nakasulat, walang nag-aalagang nagbebenta kung walang pamilyar na koneksyon. Oy, numero 8. Isang maingay na sigaw ang umapaw sa lahat ng ingay ng palengke. Lumitaw si Ate Linda. Nakasuot siya ng damit ng manggagawang pang-angkatin, pawisang-pawis. May isang malaking sako ng sibuyas na nakasukbit sa balikat niya, humahakbang ng malakas at mabilis. Nagbago ang mukha ng nagtitindang babae, mabilis na naging mapaglingkod. Ay, si Ate Linda, ito ka pala. Saan ka paroon ng maaga? Inibayo ni Linda ang sako ng sibuyas, pinalis ang kanyang kamay, itinaas ang kanyang baba patungo sa akin. Kapatid ko iyan na bagong nagsimulang negosyo, ibigay mo sa kanya ng tama. Kapag kulang ng 1 gramo, papasukin ko ang tindahan mo. Namutla ang nagtitinda, mabilis na binago ang kanyang saloobin ng 180 grado. Naku kapatid ni Ate Linda, sana sinabi mo agad. Dito, ang pinakamagandang piraso ng tadtad na saging, presyong pamilya na. Nagulat akong nakatayo. Si Ate Linda ay hindi lamang hari ng tirahan siya, ay isang kilalang manggagawang pang-angkatin sa palengkeng ito. Lumilingon siya sa akin nang may inisin. Sinabi ko na sa iyo, ang mukha mo ay pagdating sa labas ay kaagad nilang kakainin ng buhay. Kapag bumibili, sabihin mong kamag-anak ka ni Linda na pang-angkatin. Tandaan mo na iyon. Salamat sa kapangyarihan ni Ate Linda, nakabili ako ng tadtad na saging, litson at magandang bigas sa halaga ng pamilya. 5:00 ng umaga, umuwi ako sa silid at sinimulan ang paghahanda ng unang kawa ng lugaw. Maingat akong nagluto. Ang buto ng baboy ay matagal na pinakuluan para makuha ang natural na tamis ng sabaw. Ang kanin ay binabad ng matagal hanggang malaganap, pagkatapos ay nilagang matagal. Ang tadtad na saging ay pinirito ng bahagya, kasama ang sibuyas na binilad ng maganda. 7:00 ng umaga, natapos ang kawa ng lugaw, ang amoy ay masayang umaakyat. Ang lugaw ay puting-puti at malapot, may kasamang maputing lutong tadtad na saging at berdeng dahon ng sibuyas. Tinikman ko ng isang mangkok, matamis na natural, tama sa panlasa, eksaktong parang niluto ko sa bahay ng mayaman. Masayang kinuha ko ang 20 lalagyan at inayos sa lumang kariton na biniling sa isa sa mga nagtitinda. Tulak ko ito sa dulo ng eskinita. Mainit na lugaw na may litson, narito na. Ang aking boses ay bahagya pa ring nanginginig. Ang unang mga customer ay ang ilang manong motorista at manggagawa na naghihintay ng trabaho sa tabi ng daan. Isang manong kumaway. Halika, ate, pakita mo ang lugaw mo. Mabilis akong kumukuha ng mangkok, puno ng lugaw, nag-abot ng paminta at sibuyas na prito at pinrito bago iniabot ng may paggalang. Kumain ang manong, humitit ng malaki. Pagkatapos ay lumagok at ibinaba ang kutsara ng malakas. Walang lasa, niluto mo ba ito para sa pasyente sa ospital? Wala itong anumang lasa. Nagulat ako. Manong, nilagang matagal ko po ito mula sa buto. Buto ng walang lasa. Kami na mga manggagawa, kain para lang magpalakas, para magawa ang trabaho. Ang lugaw na malata at matamis tama ng ganyan ay hindi namin malalunok. Isa pang tao ang nagtikman ng lugaw na may litson, umiling din. Napakatindi ng pagluto ng litson, matigas ng todo. At bakit may kasama pang munggo sa lugaw? Nakaka-weird. Nagbayad sila at iniwan ang halos buong mangkok. Nakatayo akong walang kilos habang tinitingnan ang mga natitira. Ang kawa ng lugaw na aking pinaghandaan ng may buong puso, gamit ang pinakamainam na sangkap at pinakadelikadong pamamaraan, ay kinumpiskal ng todo-todo. Sinam, ang motoristang nagligtas sa akin noong nakaraang araw, ay dumating noon din. Nakita niya ang kalangkaing kawang lugaw, pagkatapos ay nakita ang nakagambala kong mukha at bumulong ng direkta at bastos. Binebentahan mo ang mga manggagawa, ngunit nagluluto ka sa pamamaraan ng mayaman. Sino ang kakain? Dito,
Ang mga tao ay kumakain para mabusog at makapagtrabaho, hindi para mag-enjoy ng sining. Kung gusto mong maibenta, tikman mo muna ang iyong sariling pawis. Gaano kaasim iyon pagkatapos ay lutuin mo nang ganoon din. Ang matinding salita ni Nam ay tulad ng isang hampas na nagpagising sa akin. Nagkamali ako. Dinala ko ang panlasa ng mayaman para pagsilbihan ang mga nangangailangan. Ang kahon ng instant na lugaw ng biyenan ay mura, malakas ang lasa, at agad na pumupuno ng gutom na sikmura. Ang aking lugaw ay marangya ngunit hindi angkop. Itinulak ko ang kariton pabalik sa silid. Mabigat ang puso ngunit malinaw ang isip. Ang unang pagkabigo ay hindi magdadala sa akin ng dapa. Ibinuhos ko ang kawang lugaw, inimpak ang mahahalagang aral nito. Bukas, muli akong magluluto. Bumubulong akong sa sarili, kumuyom ang aking kamay sa hawak na kariton. Iningatan ko ang kanin, ngunit nagdagdag ng kalahating tasa ng patis at isang kutsarang puno ng asin sa kawa. Tama si Nam, ang pawis ay may asin. Ang buhay ng mga manggagawa ay puno rin ng pagpapagod at paghihirap. Hindi nila kailangan ng matamis-tamis na sabaw ng maharlika. Kailangan nila ng alat para mapalitan ng natipid na tubig. Kailangan ng makapal na lugaw para mabusog hanggang tanghali. Inalis ko ang munggo, pinalitan ng dayap na sibuyas na prito ng napakadilaw at malutong. Nagdagdag ako ng pamintang itim na mainit, ng malakas at mabango. 4:00 ng madaling araw, sa lamig ng umaga, itinulak ko ang kariton sa dating lugar. Ang mga anino ng tao ay dahan-dahang lumitaw. Sila pa ring mga manong motorista at kargador na inaantok pa. Tiningnan ako ng isa, nang may hinala. Lugaw na pang ospital ulit ba, ate? Hindi ako sumagot. Kumukuha ng mangkok na puno ng lugaw, nagbuhos ng singsing ng sibuyas, paminta, at ilang piraso ng pritong tinapay, pagkatapos ay inilagay ito sa harap ng manong. Tikman mo muna, manong. Kung hindi masarap, hindi ko siningil. Humitit ang manong ng isang kutsara na nahimik, humitit ng ikalawa. Ikatlo. Ang tunog ng sunod-sunod na pagsasabaw sa tahimik na gabi ay maririnig ng malinaw. Kahanga-hanga. Ito ang tamang-tama, winika ng manong habang pumuligas ng bibig, nagliwanag ang mga mata niya. Maalab, mainit ng todo, magdagdag ka ng isa pang pritong tinapay. Nagsimulang dumami ang customer. Nagkukuwentahan ang isa't isa. Oy, ang lugaw ng babaeng iyon ngayon ay masarap na. Kumain ka, mainit-init sa puso. Ang mga pagtawag para sa lugaw na may saging, 2 lugaw na may litson na maraming sibuyas ay nagkakapatong-patong. Ang aking mga kamay ay bilis ng pagkuha at pagbabayad. Ang mga pisong maliit, gulo, may mansa ng langis. Ngunit para sa akin sa sandaling iyon, mas mabango ang mga ito kaysa sa anumang uri ng pabango. Nagtatrabaho akong walang tigil. Nakalimutan na ang masakit na likod at nangangawit na mga paa. 7:00 ng umaga, ang kawa ay pawang buto na. Ibinuhos ko ang huling mangkok para sa isang babaeng nagbebenta ng loto. Ngayong araw, kumita ako ng halos 300 piso, isang halaga na tila hindi ka panipaniwala. Abala akong nag-aayos ng mga gamit, masaya ang puso, habang kinakalkula kung magkano ang maibibil na bigas bukas, nang ang telepono sa aking bulsa ay nagtinig ng walang tigil. Hindi kilalang numero. Hello, nasaan ka na? Galit ang boses ng lalaki sa kabilang linya, basa at nagagalit. Sinam iyon, nasa kariton pa rin ako sa dulo ng iskinita. May problema ba? Pumunta ka agad sa ospital ng lungsod. Ang iyong anak ay nasa emergency room, bilisan mo. Ang kutsara ng metal ay nahulog mula sa aking kamay ng malakas sa sahig. Iniwanan ko ang buong kariton at mga mangkok na hindi pa nililinis, tumakbo papalabas ng daan at sumakay sa motorsiklo para sa ospital. Ang aking ulo ay paikot-ikot. Buntot-buntot. Ngayong umaga, walang kasama si Ate Linda sa kargahan. Walang mapagkatiwalaan, iniwanan ko si Buntot na natutulog sa silid, sinaraduhang mabuti ang pintuan. Inakala kong ang bata ay mahimbing na matutulog hanggang 8:00 bago ko makauwi. Nagpabaya ako dahil sa ilang daang pisong kita ay pinaglaruan ko ang kaligtasan ng aking anak. Pagdating sa ospital,
Nagmamadali akong pumasok sa emergency room na parang isang galit na hayop. Si Nam ay nakatayo nang nakasuporta sa dingding, hawak pa rin ang kanyang lumang helmet, marumi ang mukha sa langis, basang-basa sa pawis ang damit. Nang makita niya ako, agad niyang tinungo at hinawakan ang kwelyo ng aking damit, namumula ang mga mata. Paano mo pinakaalaga ang anak mo? Lagnat ng 40 antas, nanginginig at nangitim ang buong katawan, at naiwan mo ito sa silid na mag-isa para kumita lang. Nawala ang lahat ng lakas sa aking katawan, napaluhod ako sa malamig na sahig ng ospital. Ang anak ko, nasaan ang aking anak? Tinatrato ng doktor ngayon. Sa loob. Dumaan ako papunta sa trabaho, maririnig ko ang kakaibang tunog sa inyong silid. Sinira ko ang pintuan at nakita ko na nanginginig at may bula ang bibig nito. Isa pang 5 minuto at wala ka nang mauuwi ang bata. Ang mga salita ni Nam ay parang tabak na nagputol sa aking puso. Umiyak akong walang tinig. Ang pagsisisi ay sumasamid sa aking lalamunan. Abala ako sa tagumpay ng kawa ng lugaw. Abala sa patunay ng aking sariling kakayahan sa dating pamilya ng asawa. Nalimutan ko ang dahilan kung bakit ko sinimulan ang lahat ng ito. Bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor na nagtatanggal ng kanyang face mask. Sino ang pamilya ni Baby Flores Santos? Ang rehistradong pangalan ni Baby Buntot. Dito, ako ang nanay niya. Tumakbo ako palapit ng mabilis. Boses ko ay lumala. Ang bata ay nagkaroon ng mataas na lagnat na viral na humantong sa pagkakikig. Ngayon ay huminto na ito at bumaba ang lagnat. Iniibi na siya. Kailangang bantayan ng pamilya ang mga bata sa ganitong edad, ay mabilis ang pagbabago ng kalagayan, huwag hayaang nag-iisa. Huminga akong malalim, ang buong katawan ko ay lumambot, halos natumba. Kung hindi si Nam na humawak sa aking balikat, bumagsak na sana ako. Pumasok ako sa silid ng pasyente. Si Baby Buntot ay nakahandusay na napakaliit sa gitna ng puting kama, may IV sa kamay, mukha ay namumula pa, ngunit regular na ang hininga. Habang tinitingnan ang bata na parang isang maliit na ibon, gusto ko sanang sampalin ang aking sariling mukha. Nakatayo si Nam sa pintuan, nakatingin sa loob, hindi na mabagsik tulad kanina, ngunit basa pa rin ang boses. Nagbayad na ako ng pansamantalang bayad sa ospital, ibabalik mo kapag may pera ka na o ibabawas sa utang mo. Lumingon ako sa estranherong lalaking nagligtas sa buhay ng aking anak. Yumuko ako ng malalim. Utang na loob ko sa iyo, salamat Nam. Wala iyon, huwag nang mag-Amerikano pa. Ang iyak at ang mga papuri ay hindi naglulutas ng problema, alagaan mo ng maayos ang iyong anak. Lumakad siya palayo ng pabaya, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang huminto at nagsalita ng papalayo, hindi man lamang lumingon. Ang lugaw ngayong umaga ay masarap ka na. Nang buhatin ko si Baby Buntot sa takbo, naamoy ko ang amoy ng sibuyas na prito, ngunit ang pera ay marami man, ngunit kung wala na ang anak, walang saysay na lahat. Kapatid na babae, ang anino ni Nam ay nangawala sa pasilyo ng ospital. Bumalik akong tumingin at hinawakan ang maliliit na kamay ni Baby Buntot, pinisil sa aking mukha. Dumaloy ang aking mga luha ng mapait. Maasim na parang lasa ng kawa ng lugaw ngayong umaga. Maasim na parang presyo ng paghahanap ng kabuhayan sa ibang lupain. Ngayong araw, malaki ang aking kinita sa negosyo, ngunit halos nawala ko ang lahat. Pangalawang aral tungkol sa kaligtasan ng buhay. Ang kumita ng pera ay para mamuhay, ngunit huwag para sa pera na mawala ang dahilan ng pagkabuhay. Ang malaking bahay sa Ayala Alabang ay maningning pa rin, ngunit ang kaluluwa nito ay namatay kasama ng paglakad ni Maria palabas ng pintuan. 7:00 ng umaga lamang at ang sala ay magulo na parang binarilan. Ang mga empty na kahon ng pizza at mga tasa ng bubble tea mula pa kahapon ay nakalagay pa rin sa salamin na mesa. Ang sahig ay may mga bakas ng sapatos mula sa labas ng hardin na walang pinunasan ng kahit sino. Si Ginoong Andres ay nakaupo sa sofa, hawak ang pahayagan, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng ashtray. Wala. Dati, tuwing umuupo siya, si Maria ay may nakaihanda ng mainit na tsaa at malinis na ashtray sa tabi niya. Walang naglilinis ng bahay ngayon,
Nasaan si Jasmine? Nagalitan siya, ang boses niya ay naiksik sa kulang na tsaa. Mula sa itaas, narinig ang boses ni Jasmine na pagod at pabaya. Bienan, pagod na pagod ako sa pagbubuntis. Sabihin mo na lang kay nanay na gumawa para sa iyo hindi ako makabangon. Namumula ang mukha ni Ginoong Andres. Mula nang lumipat si Jasmine kasama ang kanyang buntis na tiyan, tinuring niya ang kanyang sarili bilang isang reyna. Walang gawain sa bahay na ginagawa, ang pagkain ay ipinapadala, ang mga damit na sinuot ay iniiwan sa banyo sa labas ng washing machine. Si Rodrigo ay bumababa mula sa itaas, nagbubutones ng kanyang polo habang naglalakad, nakikuha ang kanyang telepono ng sigawan. Ano ito? Hindi pa nakapirmang invoice noong nakaraang buwan. Bakit? Anong klaseng trabaho ang ginagawa ng accounting? Sinisipan niya ang mga papel sa desk sa sulok ng sala. Saan na ang kontrata sa Vanguard Properties? Sino? Kinukumot ni Rodrigo ang kanyang ulo nang may pagkabigo. Dati, lahat ng gawain na ito ay iniaalagaan ni Maria. Nagtapos si Maria sa Business Administration. Kahit nag-asawa siya at naging ina, tahimik niyang pinamamahalaan ang mga libro at binuubuo ang mga folder ni Rodrigo sa tamang pagkakasunod. Si Rodrigo ay pumipirma lamang at nagpapatuloy sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Nang umalis si Maria, ang memorya ng kumpanya ay nawala rin, parang isang bulag na lumalakad sa gabi. Jasmine, nakita mo ba ang asul na folder ng mga kontrata? Sumigaw si Rodrigo pataas. Inilabas ni Jasmine ang kanyang ulo sa kanyang pintuan. May face mask na puting-puti ang mukha. Hindi ko alam, tanungin mo ang katulong. Teka, tanungin mo si Lola. Lahat ng umupo ay nagkatinginan sa kusina. Si Aling Corazon ay naroroon, abala. Mula nang umalis si Maria, biglang nagkaroon si Aling Corazon ng malalakas na pagkakamali. Minsan naaalala, minsan hindi ang kanyang mga kamay ay biglang naging mahina. Nanay, magluto ka ng tsaa. Nagutos si Ginoong Andres. Dinalhan ni Aling Corazon ang mainit na tapayan. Inihain ng baso, ang kulay ng tsaa ay napakaitim, mabaho ng nasunog. Isang higop ang ininom ni Ginoong Andres, sa kanya inilabas ito. Anong gusto ng nanay na patayin mo ako? Ano itong niluto mo? Nagulat na tumingin si Aling Corazon. Sinabi ng biyenan na magluto ng tsaa. Nakakita ako ng itim na bote sa aparador ng kusina. Inakala kong tsaa ng asin kaya nilagang ko. Tao sa kahel na itim na biniling mula sa palengke pala. Hay naku, sinapo ni Ginoong Andres ang kanyang ulo. Matanda na. Nagugulo na ang isip. Nagalitan si Rodrigo ng bastos. Nanay, linisin ang bahay, madumi na. Hindi magagawa ni Jasmine sa pagbubuntis niya, kailangan mong tumulong sa kanya. Lumingon si Aling Corazon sa kanyang anak, na lalaki ang kanyang paningin ay malamig, ngunit ang bibig ay ngumingisi. Maglinis ba? Sige, maglinis ang nanay. Kinuha niya ang panuklay na balahibo at sinimulang ipahampas ng walang ingat sa mga mamahaling palayok ng asawa ni Ginoong Andres. Kaskas. Ang isang lumang pinggang baso ay nabasag. Naku, ang kamay ko, ganito na. Bumalikwas si Aling Corazon, halos walang kasalanan ang hitsura. Si Ginoong Andres ay todo gutom, nagpikit, tigil. Nanay, doon ka umupo at huwag nang gagalawin ang kahit ano. Iyon ang layunin ni Aling Corazon. Mas pinili niyang magpanggap na lola-lola kaysa magsilbi kay Jasmine. Nagserbisyo siya sa kanyang asawa ng buong buhay ngayon, sa kanyang katandaan. Magsisilbi lamang siya sa mga karapat-dapat. Sa tanghali, naging mas mahigpit ang kapaligiran ng bahay. Bumaba si Jasmine na nakasuot ng manipis na satin na dress. Hindi pa halata ang tiyan, ngunit maingat siyang gumagalaw, kamay nakalagay sa bewang. Rodrigo, tanghalian tayo ng ano? Gusto ko ng alimango ang baby ko, gusto niya. Abala si Rodrigo sa trabaho, nadinig ang pag-aambil at nagalit. Kumain, kumain, kumain. Walang alam kundi kumain. 50,000 ang gastos mo sa credit card ngayong buwan na ito. Nagkakalat ng problema ang trabaho dito. Nagbuhintong si Jasmine. Ang luha ng palaka ay agad lumabas. Nagtitipid ka ba sa amin ng iyong ina at anak mo? Nooho si Maria, kahit magkano ang ginastos niya, hindi ka nagalitan. Ngayon, kakaunting damit at isang alimango lang,
nagagalit ka na. Huwag mong ihambing si Jasmine kay Maria. Nagpadulas si Rodrigo ng bibig at sumigaw. Ang buong sala ay nanahimik. Tiningnan siya ni Ginoong Andres. Nagmanda si Jasmine, hindi maaaring ihambing, hindi kailanman ipinaglaban ni Maria ang sarili niya. Si Maria ay hindi kailanman nagpadala ng bahay na magulo, at pinakamahalagang lahat, hindi kailanman iniwan ni Maria si Rodrigo na nalilito sa isang invoice. Nagwala si Jasmine at umangkat. Malakas na sinara ang pintuan. Ayos, naalala mo, magiging gutom ang baby mo ngayong gabi. Huminga si Rodrigo nang mabigat at ibinig ang ulo sa mesa. Kailan ba naging kulungan ang bahay na ito? Nakaupo sa sulok si Aling Corazon, nagpapamaypay ng lumang abaniko. Ang bibig ay lihim na umaawit ng lumang kanta, ngunit ang mga salita ay puno ng pahiwatig. Ang puno ay laging may dahon, kung maayos ang pag-alaga ang mga magulang, na mabuti ang loob ay nagbibigay ng mabuting pamana. Kaligayahang ito'y para sa bahay ng bukas, dinala natin ang babaeng nagbibigay ng kasawian at malaking kapanalunan. Nanay, ano ang inaawit mo? Pungot ni Rodrigo. Inaawit ko para sa alimango sa labas. Tinapik na tinapik ito kanina, malamang may hinahinanakit ito. Ngumiti si Aling Corazon, isang ngiting kalahati na malamig. Tumayo siya at lumakad pabalik sa kanyang kwarto. Habang dumadaan sa work desk ni Rodrigo, aksident niyang naibaba ang isang tumpok ng mga papel. Naku, matanda na, kahit ito ay hindi maiingatan ng mga kamay ko, hayaan mo akong ipulot. Yumukod siya, mabilis na nang angkin ng isang papel na nakakapit sa gitna ng magkasamang mga dokumento, inilagay ito sa bulsa ng kanyang barong Tagalog, pagkatapos ay pinagtipon ang iba pa papel sa mesa. Iyon ay ang bank statement ni Jasmine na itinapon ni Rodrigo nang walang ingat. Kailangan ni Aling Corazon ng ebidensya, hindi siya naguguluhan. Mas naging tino siya kaysa kailanman. Sa saradong silid, kinuha ni Aling Corazon ang papel, nilagyan ng kanyang salamin at pinag-aralan. Spa, bag, transfer sa Michael Garcia. Sino si Michael? Ngumiti si Aling Corazon nang mapanganib. Ang matandang lobo ay nagsisimulang ilabas ang buntot nito. Tingnan natin kung gaano katagal kang magsisinungaling sa bahay na ito habang buhay pa ako. Ang malaking bahay ay nagbibitak mula sa loob ang mga di nakikitang bitak na malalim simula sa kawalan ng mga kamay ng isang babaeng minsan nila ay pinaging katulong lamang. 3 buwan. Iyon ang panahong sapat para maging kilala ang lugaw ni Lola sa tabi ng maliwanag na kalsada ng kalapit na komunidad. Hindi na ako nagdadala ng kariton. Sa pamamagitan ng naipong kita at nagbentang 2 piraso ng ginto, nakakuha ako ng maliit na espasyo na sapat para sa isang estilo ng counter at ilang plastik na upuan at mesa na nakalagay sa malawak na bangketa. 6:00 ng umaga, puno ng tao ang tindahan. Ang mga ingay ng pag-order ng pagkain, tawanan at malakas na sabaw ng lugaw ay bumubuo ng isang musikal na musika ng buhay ng manggagawa. Nakatayo ako sa likod ng counter, mabilis ang pagkuha ng mga mangkok, pawis ang noo, ilang hibla ng buhok ay bumagsak sa pisngi ko, ngunit hindi ako nakakaramdam ng kakulangan. Sa kabaliwan, nararamdaman ko na buhay ako. Nakasuot ako ng simpleng cotton t-shirt, isang asul na apron na malinis, walang lipstick o mamahaling damit. Ngunit tumingin sa maliwanag na takip ng palayok na metal, mas maganda ako kaysa sa maneke na walang kaluluwa sa kama ng mayaman noong nakaraan. Ang mga mata ko ay maliwanag, ang mga sulok ng bibig ko ay laging ngumingiti, at ang kutis ko ay mapula dahil sa init ng apoy. Ate Maria, 2 takeaway na dala-dala, maraming tinapay ha? Oo na, 300 piso. Nagtrabaho ang tindahan ng lubos. Ngayon, hindi na siya nagtatrabaho ng nag-iisa kay Ate Linda. Naging suki si Nam. Pagkatapos ay hindi niya napansin na naging katulong niya. Tuwing walang pasahero sa motorsiklo, tumatawid siya para mangtulong, nagdadala ng mga mangkok at naghuhugas ng mga plato, kapalit ng isang mangkok ng lugaw na may 2 itlog. Punasan mo na ang mukha mo, mukhang pusa ka. Dumaan si Nam nang malapit
at nagtapon ng malinis na bimpo sa akin, nagbubulong pa rin, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na naglilinis ng mesa para sa bagong suki. Ngumiti ako at kinuha ang bimpo para punasan ang mukha ko. Sa sandaling iyon, kalmado ng kahanga-hanga. 10 metro ang layo, isang bago at maluwag na kotseng berde ay unti-unting gumagalaw sa malagkit na trapiko ng araw ng peak. Sa loob ng sasakyan, ang malamig na hangin ng aircon ay gumagalaw ng malamig, paborito ang amoy ng mamahaling pabango, ngunit ang kapaligiran ay nakakasikmura. Si Rodrigo ay nagagalitin. Ngayong umaga ay may mahalagang pulong siya kasama ang mga partner para i-explain ang mga kamalian sa financial reports. Ngunit natigil ang trapiko, masakit ang ulo mula sa kagabi ng paulit-ulit na hagulhol ni Jasmine na gusto ng bagong bag. Ibinaba ni Rodrigo ang salamin ng kotse upang mangarap ng sigarilyo. Walang ingat na lumipas ang kanyang mga mata sa kanan at tumigil. Doon, sa ilalim ng puno ng akasya na may makapal na anino, ay isang bisyador na tindahan. At ang babaeng nakatayo sa gitna ng maraming tao, kumukuha ng lugaw, ngumingiti ng masaya at malaya ay si Maria. Kinuskos ni Rodrigo ang kanyang mga mata imposible. Sa imahen ni Rodrigo, si Maria matapos mapalayo sa bahay na walang puhunang pagkain at may isang bata, malamang ay naghuhugas ng mga pinggan sa ibang tindahan o kumukuha ng awa mula sa ibang tao. Siya ay dapat naging payat at pangit, dapat nagsisisi sa pag-alis sa kanya, ngunit ang babaeng naroroon, masyadong masaya siya. Ang t-shirt niya ay nagpapakita ng hubog ng magandang baywang na hindi kailanman napansin ni Rodrigo bago. Ang ngiti niya ay nagbibigay ng ningning isang ngiting kalaya na sa buong 5 taon na magkasama ay hindi kailanman nakita ni Rodrigo. At pinakamahalaga, ang kanyang tindahan ay puno ng mga suki na pakarami. Sa mabilis na tingin sa dami ng suki na pumapasok at lumalabas, si Rodrigo, isang negosyante, ay agad na nagkalkula na ang kita sa isang umagang iyon ay hindi maliit. Paano posible ito? Nagbubulong si Rodrigo. Bumagsak ang sigarilyo sa sahig ng sasakyan. Sa sandaling iyon, nakita ni Rodrigo si Nam na lumapit at nakipagsalitaan ng malapit kay Maria. Pagkatapos ay kusang kinuha ng lalaki ang bimpo at pinunasan ang pawis niya. Nagreklamo ang dugo sa mukha ni Rodrigo nang bigla isang hindi makatwirang damdamin ng pagseselos ay sumabog. Iyon ang kanyang dating asawa, ang babaeng dating pag-aari niya, ang babaeng nagsilbi sa kanya tulad ng isang hari ngayon ay nagtitiwala at nagtatampisaw sa isang estranherong motorista sa gitna ng araw. Ang ego ng isang lalaki na nasaktan higit pa sa selos ay ang pagdududa, saan niya nakuha ang puhunang iyon. Ang pag-upa ng espasyo sa Maynila ay hindi mura, ang mga mesa, counter at mga sangkap ay lahat ay nangangailangan ng malaking pera. Nang umalis siya, sinuri na ng kanyang ina ang lahat, may dalang ilang damit lamang si Maria at isang kahon ng murang lugaw. Kung hindi niya ninakaw, nakuha niya saan? Ang ideyang iyon ay tulad ng kidlat na nagliwanag sa isip ni Rodrigo, isang makatwirang paliwanag sa lahat. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis nang walang mag-atubili, iyon ang dahilan kung bakit hindi siya bumalik upang humingi. Malamang ay nagbili na siya ng palihim ng pag-aari ng pamilya sa loob ng mahabang panahon na siya ay asawa. Gumamit siya ng pera ng pamilya ni Rodrigo para makabuo ng tindahan at manirahan ng masaya na binabastos si Rodrigo. Sige, Maria Cruz, manlaro ka sa akin. Nagngalit ng ngipin si Rodrigo, tumama ang kanyang kamay sa manibela. Ang mga sigaw ng kotsa sa likod ay nagsimulang mag-ingay. Nagpindot si Rodrigo ng gas. Ang maluwag na kotseng berde ay lumayo, ngunit sa rearview mirror, ang imahe ng masayang dating asawa ay patuloy na nagsusunog at nagpapahirap sa kanya. Hindi niya pahihintulutan ito, kailangan niyang maibalik ang hustisya. At higit sa lahat, gusto niyang patayin ang mapagmataas ng ngiting iyon. Dinala ni Rodrigo ang tinik sa mata niya pauwi. Ibinahagi sa kapatid na si Stephanie, ang maselang babae. Makikita mo sa malalaking tindahan na bukas ito sa gitna ng kalye puno ng mga suki. Kung hindi siya nagnakaw ng pera ng kumpanya,
nang siya ay namamahala pa ng mga libro, saan niya nakuha ang puhunang iyon. Nadinig ito ni Stephanie at nagliwanag ang mga mata na parang pusa na nakakita ng langis. Ngayong mga araw, ang ekonomiya ng pamilya niya ay bumababa na rin dahil sa pagkatalo ng negosyo ng asawa at kailangang panoorin pa ang paggastos ni Jasmine na parang tubig na umaagos. Ngayon na narinig niya na si Maria, ang dating katulong, ay nagtatayo ng sariling negosyo, ang inggit ni Stephanie ay sumabog ng malakas. Sa isip ng makataktikang babae, ang kayamanan ni Maria ay ang kanyang pagkawala. Alis ka na sa pag-aalala, hayaan mo akong harapin ito. Kung magkano ang kinain nito sa ating pamilya, ibabalik nating lahat. Kinabukasan, sa pahina ng Facebook ng komunidad at ilang online na grupo, lumabas ang isang post na walang pangalan, matinding pamagat. Babala, dating manugang ng kilalang pamilya ay nagnakaw ng milyon-milyon at nagbukas ng tindahang lugaw na puno ng mapanganib na pagkain. Ang post ay puno ng kasinungalingan, isinasaad na nagpeking papel si Maria, nagnakaw ng pera ng kumpanya at tumakas. Hindi pa ito natapos, nagpabayad si Stephanie ng ilang babaeng tsismosa sa kalapit na palengke para bulong-bulungan na ang lugaw ni Maria ay gumagamit ng mga kemikal mula sa China para mabilis na malambot ang buto. Ang tsismis ay kumalat ng tulad ng tuyong damo na nahawakan ng apoy. Sa umaga, halos wala ng suki ang tindahan, ang mga dating suki ay lumampas, ngunit tumingin kay Maria nang may pag-aalangan. May ilan na huminto para pumasok, ngunit nahawakan ng kapwa at bumubulong-bulong ay lumayo na. Nakatayo si Maria nang walang kilos sa tabi ng palayok ng lugaw, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang mga 9:00, 3 o 4 na suki na lang ang natitira. 2 kabataang lalaki na may tattoo at dilaw na buhok ay nagpaliwanag ng malakas sa harapan ng tindahan. Hinampas ang isang plastik na upuan at itinapon ito sa gitna ng kalsada. Oy, saan ang may-ari ng tindahang ito? Nagbibigay ka ba ng lugaw o lason? Nanginig si Maria, ngunit pinilit ang kanyang sarili na lumapit. Anong kailangan ninyo? Kailangan? Nagbebenta ka ng lason. Nakaw ang puhunang itinayo mo, ibalik ang pera ng mga tao ngayon na o sisirain namin ang tindahang ito. Iniangat ng lalaking may dilaw na buhok ang kanyang kamay patungo sa ibabaw ng mesa. Mabilis na lumayo si Maria, natisod sa timba ng tubig panlabas, nahiga ng nakakambang. Ang baho at maruming kamay ng lalaki ay malapit nang humawak sa kanya. Isang matibay na braso na puno ng langis at grasa ang biglang lumabas mula sa likod at hinawakan ng mahigpit ang pulso ng lalaki, binalian ang kamay patungo sa likod. Aray! Umiyak ang lalaking may dilaw na buhok ng may sakit. Lumabas si Nam, mukha ay malamig. Hawak pa rin niya ang malaking wrench sa kamay. Ang mga lalaki na matapang at malakas ay nananakit sa mga babae, mahina ang kamay, malambot ang mga paa. Saan ninyo itatago ang hiya? Sinalita niya ng mabigat na nag-igting pa ang hawak sa pulso ng lalaki. Ang isa pang lalaki ay nakita ang kasama na nakontrol kaya humawak sa bato at tinulak si Nam. Pum! Isang timba ng tubig na panlabas na puno ng sabon at dumi ay tinapon ng puwersahan sa kanyang mukha. Ang lalaki ay natumba dahil sa asim sa mga mata. Si Ate Linda ay nakatayo ng nakaatang sa kanyang balakang, kamay na may hawak na walang lamang timba, sigarilyo sa bibig, mata ay bukas ng maluwang. Hintay na ng matagal ang nanay ninyo. Gusto ba ninyong gumawa ng gulo sa lugar ni Ate Linda? Kinuha ni Ate Linda ang plastik na upuan at pinalo sa likod ng naluluhang lalaki. Ang lakas ng isang babaeng nag-angkitan sa palengke ng maraming taon ay hindi biro, ang hampas ay nagpahandusay sa lalaki nang nakadikit ang mukha sa lupa. Binitawan ni Nam ang pulso ng lalaking may dilaw na buhok, tinapak ang puwit niya. Lumayo na, sabihin ninyo sa sino mang nag-utos sa inyo kung gusto niyang sirain ang tindahan. Personal niyang harapin tayo, huwag na itong itago sa likod ng pagkukutob. 2 lalaki na ang haba pa ng buntot kapag nahuli. Nag-atat pa ng ilang salitang walang saysay at pagkatapos ay agad na tumakas. Nakatayo pa rin si Maria sa lupa, walang dugong naiwan sa mukha. Tinulungan siya ni Ate Linda na tumayo at pinalis ang alikabok sa damit niya.
Anong itatakot sa mga ganyan? Ang mga lalaking ganyan ay bully lang ng mga babae. Kasama ako at si Nam, subukan nilang bumalik. Iniabot ni Nam ang sandok ng lugaw na nasa lupa sa kanya. Pinunasan ito at ibinalik. Tumingin siya kay Maria, ang kanyang paningin ay hindi na nang uuyam tulad ng dati, ngunit seryoso ng kahanga-hanga. Huwag umiyak, kung iiyak ka, mananalo sila. Habang mas maayos ang negosyo mo, mas maiinggitin sila. Ito ay simula pa lamang. Sa kabilang dako ng kalsada, sa kotse na nakasakay sa likod ng puno, nagngalit ng ngipin si Stephanie habang pinanood ang hindi nagtagumpay na palabas. Hinampas niya ang manibela. Sige, may bodyguard kayo. Tingnan natin kung gaano katagal kayong maaaring protektahan. Pasisiyahin ko ang buong pamilya ninyo habang nagmamakalimos sa kalsada. Tumayo si Maria at tiningnan ang magulang na tindahan. Naunawaan niya na ang peking kapayapaan ay tapos na. Ang mga kalaban sa kabila ng larangan ay opisyal na nagdeklara ng digmaan, wala na siyang makakabalik. Tumingin siya kina Nam at Ate Linda, dalawang estranherong tao, ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya tulad ng matibay na pader. Para sa unang pagkakataon, nararamdaman ni Maria na hindi siya nag-iisa sa labanan na ito. 7:00 ng umaga, pinakamataas na oras ng tindahan. Isang bagong kulay itim na kotse ay bumagtas ng malakas sa harap ng tindahan at tumigil sa gitna ng daan. Bumukas ang pintuan, lumabas si Stephanie, makukulay ang damit, nakasuot ng itim na salamin na nagtatakip sa kalahati ng mukha. Kasunod si Rodrigo sa maayos na suit, ngunit mukha ay nakunot at pang-ulit-ulit. Walang sabi-sabihin, diniretso agad ni Stephanie ang counter at binagsak ang mga malinis na mangkok at pinggan ni Maria na katatapos lamang hugasan. Kaskas. Ang maingay na basag ng porselana ay nakakasakit sa pandinig. Ang buong mataong lugar ng palengke ay agad na nanahimik. Ang mga kumakain ay nagulat at ibinaba ang kanilang mga kutsara. Mangnanakaw, kahit saan ka nagtago, nahanap ka rin namin. Sumigaw si Stephanie, ang kanyang mga pulang kuko ay itinuro ng direkta sa mukha ni Maria. Ibalik ang pera ngayon. Gumawa ka ng negosyo sa pera ng aming pamilya at nagpanggap na marangal. Nakatayo si Maria nang walang kilos. Ang dugo sa katawan niya ay kumukulo, ngunit ang mga kamay at paa ay malamig. Tumingin siya kay Rodrigo, ang dating asawa na dati ay kasama niya sa higaan. Nakatayo siya roon, nakakamot ng dibdib, tumingin sa kanya tulad ng isang kriminal. Maria, sinimulan ni Rodrigo ng formal, sinusubukan ang pagpapakalma, ngunit ang mga mata ay lumilihis. Sinuri na ng aming pamilya ang mga libro, at ang kakulangan sa pera ay tumutugma sa panahong umalis ka. Umamin ka at ibabalik sa amin ang pera. Dahil sa pagkakataon ng lumang samahan, hindi kita irereklamo sa pulis. Huwag hayaang si baby buntot ay lumaki na, ang nanay ay may kaso. Nanlaki ang bibig ni Maria, sa galit at kasakiman napakasama na walang salitang makakaangkop. Anong sinasabi mo? Nagtatrabaho ako para sa inyo ng walang sahod, ng maraming taon nang umalis ako, dalang damit lamang ang aking dala. Nagbintang kayo ng walang katotohanan, ay dapat ding may konsyensya. Konsyensya? Napangiwi si Stephanie at lumapit. Idikit ang mukha sa mukha ni Maria. Hindi ka nagnakaw, kaya saan mo nakuha ang puhunang para sa upa, para sa mga kasangkapan, para sa mga sangkap? Lahat ay kailangan ng malaking pera. Umalis kang walang dala, wala ka na sa kanya. Hindi mo maisisi ang pagnakaw ng pera noon nang dati ka pang nasa bahay namin. Sabi pa ng iba na kasing trabaho mo ay Ate Linda, na hindi makatiis ay lumusob palabas at gustong sampalin si Stephanie, ngunit mabilis na pinigilan ni Nam. Alam ni Nam na ang pananakit sa oras na ito ay magiging plano nila. Kung mayroon kang ebidensya, ibigay mo, kung wala, lumayo kayo, bago pilitin na gamitin ang lakas. Natisod si Rodrigo nang makita si Nam, na matangkad at malaki, ngunit ang ego ng lalaki ay nagpapainit ng kanyang dugo ng higit pa. Ika ang kasintahan niya. Kaya mo siyang sinusportahan ng ganito, naririnig ng buong palengke na ito. Ang babaeng ito ay nang agaw ng plak. Ang tunog ng brake ng motorsiklo sa kalsada ay nagputol sa kalagitnaan ng salita ni Rodrigo.
isang lumang sasakyan na taxi ay huminto ng bigla. Ang taong lumabas sa likod ay mas mabilis kaysa sa kabataan. Si Aling Corazon, nakasuot pa rin ng baong barong nakakulubot, nakasuot ng lumang tsinelas na punit, hawak ang bayong na pampalengke, ngunit ang kanyang aura ngayon ay nagpapanginig ng sinuman. Nanay, paano kayo nakarating dito? Nabuka ang bibig ni Rodrigo. Walang paliwanag, hinampas ng biyenan si Rodrigo ng isang matibay na sampal ng walang abiso tunog na malakas na nagpapagana ng mga bituin sa mga mata, malakas hanggang natisod si Rodrigo at halos nahulog sa mainit na palayok ng lugaw. Sumigaw ang buong palengke ng gulat. Sumigaw si Stephanie, "Nanay, ano ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" "Nababaliw ako. Nababaliw kaya naganak ako ng mga hangal na masakim na walang respeto na katulad ninyo." Sumigaw si Aling Corazon, ang kanyang boses ay basa ngunit malakas, bawat salita ay tila ikaw nagpapako sa hangin. Itinuro niya ang daliri niya sa mukha ni Stephanie. "Sino ang nagnanakaw? Ang pera niya para sa pagbubukas ng tindahan ay galing sa akin, ibinigay ko sa manugang ko, ibinigay ko sa aking apo. Anong kinalaman ninyo?" Nagulat si Stephanie, pamutla ang mukha. "Nanay, ano ang sinasabi ninyo? Pera ng nanay." Si Aling Corazon ay hindi tumigil. Iniabot niya ang mga naipong papel mula sa kanyang bayong at itinapon sa mukha ni Rodrigo. "Buksan mo ang mga mata mo ng maluwag at basahin mo ito. Ito ang mga resibo ng pagbili ng ginto ko maraming beses, mula pa sa 30 taon na ang nakaraan. Ito ang withdrawal receipts ng aking savings account bago siya umalis. Itinago ko ang ginto sa loob ng kahon ng lugaw at sinagsag ko kasama ng ibang pakete para hindi maintindihan ng sinuman." Hawak ni Rodrigo ang papel, nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang ina pagkatapos ay kay Maria. Si Maria ay nakatayo roon, luha ang dumudulog, ngunit ang ulo ay nakataas. Hindi tumigil si Aling Corazon. Lumingon siya sa mga tao na nanonood, malakas at malinaw ang sinabi niya. "Mga kababayan, makinig kayo. Ang manugang ko ay nanirahan sa aming bahay ng maraming taon. Hindi siya kailanman kumain ng kahit isang piraso ng pagkain ng aming pamilya, hindi kailanman nag-imbak ng kahit isang sentimo. Inalalay niya at pinarangalan ang bawat miyembro ng pamilya namin tulad ng mga hari at reyna. Pagkatapos ay siya ay itaboy namin tulad ng isang masamang aso dahil lamang hindi siya nanganak ng lalaki. Nahihiyang nagpahayag ang inang biyenan na ito para sa pamilyang walang puri. Sa kanya kinuha ang sandok ng lugaw mula kay Maria, tinapik ito ng 2 beses sa palayok. Sino ang gustong kumain ng lugaw? Pumasok kayo, lugaw na niluto ng lola, garantisadong masarap at malinis, walang lason, tulad ng bibig ng mga walang puri na iyon. Umiyak si Maria nang malakas at nagkuyom sa kanyang biyenan. Si Aling Corazon ay nagmatigas sa isang saglit, pagkatapos ay ang manipis na kamay niya ay mabagal ngunit maingat na napunta sa likod ni Maria. "Tigil ang iyak, itaboy mo na ang mga demonyo, punasan mo na ang mukha mo at magpatuloy sa pagbebenta. Naghihintay ang mga suki." Si Rodrigo at si Stephanie ay nakatayo sa gitna ng palengke tulad ng 2 salarin na inilantad sa harap ng lahat. Si Rodrigo ay tumingin sa kanyang ina na nagpoprotekta kay Maria, pagkatapos ay sa kanyang sarili na itinakwil ng lahat. Itinungo niya ang kanyang mukha, humila sa kamay ni Stephanie, at tahimik na pumasok sa kanilang kotse, tumakas mula sa napakamapait na kahihiyang ginawa ng sarili nilang mga kamay. Sa bangketa, bahagyang nagmistulang respeto si Nam kay Aling Corazon at tahimik na yumukod. Si Ate Linda ay malakas na nagtawa, itinaas ang hinlalaki, ang lolang ito ay cool. Ang labanan ngayon, hindi kailangan ni Maria na lumaban. Ang babaeng dati niyang inakalang malupit na biyenan ay ang siyang nagsalis ng lahat ng hadlang para sa kanya sa pinaka-oman na paraan. Hindi nagtagal, napalibutan ng usok ng puot ang malaking bahay sa Ayala, Alabang. Katatapos lang bumalik nina Rodrigo at Stephanie mula sa napakalaking pagkatalo sa Tondo. Ang mukha nila ay pito sa kahihiyan. Itinapon ni Rodrigo ang susi ng kotse sa mesa, nang salamin tumunog ng malakas na nagpagulat kay Jasmine na nakahiga sa sofa na naka-face mask. "Ano ba?
Para kang baliw nagpapagalit ng ganyan, nakakaapekto sa baby mo. Ngumiti si Jasmine nang may hinain. Tumahimik ka. Nagalit si Rodrigo. Namumula ang mga mata. Alam mo ba kung paanong hiniya ako ngayon? Lahat ay dahil sa iyo, sa iyong paggastos na walang tigil. Tumigil si Rodrigo, hindi niya matapusin ang pangungusap na ang kanyang sariling ina ay nagbigay ng pera sa dating asawa. Ang ego ng lalaki ay hindi nagpapahintulot na aminin na natalo niya si Maria. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bakuran. Si Aling Corazon ay pumasok. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa pinto sa likod tulad ng dati. Pumasok siya sa pangunahing pintuan, matuwid ang ulo, matangkad ang lakad, hawak ang bayong na pampalengke na ginamit niya rin kanina. Si Ginong Andres ay umiinom ng tsaa, nakita ang asawa na bumalik at nagalit. Saan ka galing buong umaga? Ang mga kasangkapan ay hindi nililinis, ang mga bata ay nagugutom. Walang sagot si Aling Corazon. Lumakad siya sa gitna ng sala, tumayo sa harap ni Jasmine. Ang mga matang ito ay hindi na malamig at malabo. Tulad ng dati, matalas ang mga ito, tulad ng pangkat na pangputol. Nanay, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Lumuto ka na para sa biyenan mo. Inangat ni Jasmine ang kanyang baba ng may karaniwang kayabangan. Ngumiti ng mapanganib si Aling Corazon. Inilabas niya mula sa kanyang bayong ang isang tumpok ng mga litrato at isang lumang voice recorder. Itinapon ng puwersahan sa salaming mesa sa harap nila ni Rodrigo at Ginoong Andres. Kumain na muna ng ganito para mabuksan ang mga mata. Kinuha ni Rodrigo ang mga litrato ng may kunutan. Unang litrato si Jasmine, yakap-yakap ang isang batang lalaki na puno ng kalamnan sa isang malungkot na cafe. Ikalawang litrato, nagbibigay si Jasmine sa batang lalaki ng makapal na tumpok ng pera. Ikatlong litrato, magkasabay silang pumapasok sa isang mababang hotel sa labas ng lungsod. Nanginig ang mga kamay ni Rodrigo. Ang dugo niya ay pumunta lahat sa utak. Ano-anong ito? Tumingala si Jasmine, nakita ang mga litrato at namutla ang mukha. Agad nalulusob siya para kunin ang mga ito. Babaeng matanda na nababaliw, ginawa mong peke ang mga larawan para sirain ako. Biglang itinigil ng biyenan ang kamay ni Jasmine at pinigilan ito ng malakas. Ang lakas ng babaeng nagtatrabaho sa buong buhay ay hindi biro. Natisod si Jasmine at napaluhod sa sofa. Peke ba? Hayaan mo akong patugtugin ang lahat para marinig ng buong bahay ang tinutukoy mong peke. Pinindot ni Aling Corazon ang pindutan ng voice recorder. Isang mapagkakilalang boses, malinaw at maayos. Ang boses ni Jasmine ang lumabas mula sa maliit na makina kahit medyo umuulan ng ingay. Tanga si Rodrigo, mahal na mahal ko siya. Sinabi ko lang na buntis at lalaki ang baby. Naniniwala naman siya agad. Inaalagaan ako tulad ng isang reyna. Hihintayin ko pang makuha ang titulo ng lupa ng bahay na ito mapangalan sa akin bago ako kumilos. Ang batang ito, ni palamunin niya ako, ay nangungutang lang ng tiyan para kumita. Pagkatapos ay ang tawang pangkat ng lalaki. Magaling ka, mahal. Bilisan mo nang makuha ang pera para makaalis na tayo. Ang katahimikan ng kamatayan ay bumagsak sa sala. Nabitawan ni Ginoong Andres ang tasa ng tsaa sa kamay niya, tunog ng basag. Gumuho ang mainit na tsaa sa lahat ng dako, ngunit hindi niya napansin. Ang kanyang mukha ay mula sa pula ay naging asul-asul, ang kanyang bibig ay nag-aabang ng salita, ngunit walang lumalabas. Ang apo na lalaki, ang dangal ng pamilya, ay anak ng iba. Si Rodrigo ay nakatayo ng walang kilos. Ang mga mata niya ay nawalan ng buhay, tulad ng isang taong nawalan ng kaluluwa. Ang buong mundong kanyang pinaniwala ang totoo ay biglang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinalayo niya ang mabuting asawa upang tanggapin ang isang pandaraya na linlang siya ng todo-todo. Patayin mo na iyon, patayin agad. Sumigaw si Jasmine ng matinding sigaw, sumugod na parang baliw para kunin ang recorder. Boom! Isang suntok ang ibinagsak ni Rodrigo ng diretso sa mukha ni Jasmine. Ang suntok ay puno ng lahat ng galit at kahihiyang naipundar sa mahabang panahon. Napadpad palayo si Jasmine at tinamaan ng ulo sa gilid ng mesa, agos ang dugo ng ilong ng malapot. Hampasin kita, patayin kita.
Sumugod si Rodrigo, palapit na gustong hawakan ang leeg ni Jasmine. Agad na humadlang sina Stephanie at ang asawa nito. Kuya, huwag pag pinatay mo siya, pupunta ka sa kulungan. Umiyak at tumatawa ng sabay ng balita si Jasmine, ang mga mata niya ay puno ng kabaliwan. Tama, niloko kita. Sino ang nagsabi sa iyo na maaasahan ang isang lalaking katulad mo? Sakim ang tatay mo sa apo na lalaki. Mahina ka sa magandang babae kaya kayo nadaya ng ganoon. Hindi kailanman magiging ama ng aking anak ang isang lalaking katulad mo. Ginoong Andres. Humawak si Ginoong Andres sa dibdib niya, nanlaki ang mga mata, nanginginig ang buong katawan, ang kanyang tekanan ay sumabog sa harap ng napakalaking pagkabigla. Si Stephanie ay sumigaw ng malakas. Tatay! Tatay! Agad na tinawagan ang ambulansya. Si Rodrigo ay umupo sa malamig na sahig ng sala, inuyukoy ang ulo sa mga kamay niya at umiyak tulad ng isang bata. Si Aling Corazon ay nakatayo sa gitna ng gulo ng sala. Pinagmasdan niya ang asawa na nanginginig sa sahig, ang anak na nagdurusa sa sariling kabaliwan, ang babaeng kaaway na puno ng dugo at luha. Walang kasiyahan sa mukha niya, puro kalungkutan lamang ng walang hanggan. Nakita niya ang katotohanan ito ng matagal na panahon nang sinundan niya ng palihim si Jasmine sa mga pagkakataong sinabi ng babae na pumupunta sa ospital para sa check-up ngunit patungo pala sa hotel. Nagtiis siya at nagkunwaring lola-lola upang makolekta ang mga ebidensya, naghintay ng tamang sandali para sa pinakamatinding suntok. Ngunit habang tinitingnan ang wastong gulo ng pamilya, kumikirot ang kanyang puso ng matinding sakit. Lumabas. Sinalita ni Rodrigo ng mahinang galit, itinuro ang pintuan. Lumabas ka agad sa bahay ko. Pag nakita ko pa ang mukha mo, patayin kita. Nagmamadaling tumayo si Jasmine, buhok ay gusot, puno ng dugo ng ilong, hindi man lamang umabot upang kumuha ng gamit, inangat ang tiyan at basta na lamang tumakbo papalabas ng pintuan. Humingi ng tulong ang ambulansya mula sa labas. Inangat ng mga paramedic si Ginoong Andres sa stretcher. Naupo si Rodrigo sa malamig na sahig ng sala, walang lakas pa. Lumapit si Aling Corazon sa tabi niya, tumingin pababa sa anak na pinakaingatang lalaki niya sa buong buhay. Ang boses niya ay mababang malungkot. Ngayon ay bukas na ba ang mga mata mo, anak? Ang tunay na ginto ay iyong itinatapon sa putik. Ang peke ay iyong inilugar sa altar. Nagangat si Rodrigo at tumingin sa kanyang ina, pagkatapos ay tumingin sa kawalan. Ang pagsisising huli na ay bumagsak at nilunod siya sa kawalan ng pag-asa. Ang malaking bahay ay naging isang guho ng mga huwad na halaga. Isang linggo pagkatapos ng lindol sa pamilyang Santos, lumabas si Rodrigo sa harap ng tindahan ni Maria. Sa pagkakataong ito, walang kotse, ang Camry ay nandoon sa garahe at naghihintay ng kumpunstura o malamang ay ibinilang na bilang panghulog sa pagkakautang. Sumakay siya sa motorsiklo, punit ang polo shirt na nakasuot, balbas na hindi pa nakakukuha ng ahit pangit ang hitsura. Tuminanda siya ng 10 taon kumpara sa araw na nilagdaan niya ang papel ng paghihiwalay. Nag-uutos ako sa aking mga manggagawa tungkol sa pag-ayos ng bagong karatula para sa tindahan mas marangal na. Hindi na ako nagbebenta sa bangketa. Pagkatapos ng matagal na pagsisikap, nakakuha ako ng paupahang espasyo na katapat ng dating kariton kong gamit upang palawakin ang negosyo. Ang magandang kahoy na karatulang may mataas na gintong titik na lugaw ni Lola ay iniakyat upang takpan ang nasusunog na araw ng Maynila. Nakatayo si Rodrigo nang nakamangha sa karatula, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay komplikado, may pagnanasa, may inggit at may kaunting bastos na pag-asa. Matapos ang mga manggagawa, lumingon ako ng malamig sa kanya. Ano ang pupuntahan mo dito? Huwag nang sabihin pang pagkuha ng pera, maliwanag na ang lahat ng sinabi ng nanay mo. Ngumisi ng awkward si Rodrigo, ang ngiti niya ay baluktot. Hindi, Maria, naparito ako para makipagsalita tungkol sa ating dalawa. Ang ating dalawa? Ikaw at ako? Anong natitira pang ating dalawa? Huwag kang magganyan. Lumapit si Rodrigo, ang boses ay bumababa na halos nagmamakaawa. Alam ko nang nagkamali ako.
Naloko niya ako, binuyong niya ang aking utak. Ngayon ay nagising na ako. Ang tatay ko ay nasa ospital, ang nanay ko ay malungkot at nag-iisa. Ang bahay ay guho. Ikaw ka ba, hindi mo ba naiisip ang pagbabalik para sa ating bata? Para sa aming bata, Rodrigo? Umikot ang aking boses ng marahan, ngunit may sapat na lakas para tumahimik siya. Ang araw na iyon na itinaboy mo kami sa kalsada, sa gitna ng ulan, naisip mo ba ang aming bata? Nang lagnat si Buntot at nasa ospital, habang nanginginig nasaan ka, kasama ang iyong babae na pumipili ng bag o nagtatago sa hotel, nag-aalangan si Rodrigo. Noong panahong iyon, tumahimik ka, hayaan mo akong matapos. Sinalita ko ng marahan, ngunit may autoridad na nagpapanatiling tahimik siya. Gusto mong bumalik ka sa akin, hindi dahil mahal mo ako, ni hindi para sa ating anak. Gusto mong bumalik dahil kailangan mo ng isang katiwala sa bahay na maglilinis ng guho na ginawa mo. Kailangan mo ng libreng accountant na muling magtatayo ng kumpanya mo. Kailangan mo ng isang mapagbigay na manugang para mapayapa ang nanay mong naghihimagsik. Itinuro ko ang aking daliri sa dibdib ni Rodrigo. Ikaw ay isang lalaking hindi kailanman lumago. Kapag masaya ka, itinatapon mo ang asawa at anak sa tabi. Kapag nahirapan ka, ay inilalabas mo ang lumang damdamin upang humingi ng awa sa nakaraan. Duwag ka, Rodrigo, duwag ng iwan ang asawa, duwag na ipagtanggol ang kabit, at pinakamatinding kaduwagan ang lumapit dito ngayon na may dahilang para sa anak. Nakatayo si Rodrigo ng patay kilos, namumutla ang mukha. Bawat salita ng aking bibig ay tulad ng kutsilyo na nagbabalat ng katotohanan na matagal niyang itinatago sa ilalim ng huwad na moralidad. Maria, paano mo masasabi sa akin ng ganyan? Ang tatay ko ay bahagyang paralisis. Nagbago sandali ang loob ko nang naisip ko si Aling Corazon. Siya ang aking pabor na tao. Ngunit alam ko kung ang pagbabalik sa bahay na iyon ay parang tulong-tulong sa pagpapatay ng aking sarili, pagiging katapusan ng aking kinabukasan. Ang ninay mo ay maalagaan ko, magpapadala ako ng tulong o magpapadala ng pera para kay Lola. Ngunit pagbabalik bilang manugang ng inyong pamilya, kailanman, ang papel ng paghihiwalay ay nilagdaan na ang tubig na naitapon ay hindi na mababalik, kahit maibalik pa maruming tubig na lang iyon. Lumayo ako patungo sa counter ng tindahan kung saan si Nam ay nakatayo ng nakakamot ng dibdib, nanonood ng nakasuporta sa haligi. Hindi siya nang himasok, hinayaan niya akong harapin ng mag-isa, ngunit ang kanyang presensya ay tulad ng isang paalala, mayroon na akong bagong buhay at sapat na akong matibay para protektahan ito. Umalis ka na. Sinalita ko ng papalayo, hindi man humarap. Huwag mo akong pilitin na tawagin ang seguridad. Nakatayo si Rodrigo nang nakabaon ang mga paa sa gitna ng mainit na araw ng tanghali. Ang anyo niya ay nag-iisa, nakakaawa, kabaligtaran ng kasaganaan ng tindahan na masaya at puno ng buhay. Sa huli ay lumakad siya papalayo sa motorsiklo, binuksan ang makina, ang ingay ng motor ay tumunog ng malungkot tulad ng buntong hininga ng isang talunan. Huminga akong malalim, pakiramdam ko ay naalis ang bigat na libu-libong kilo. Ang pagputol ng tuluyan kay Rodrigo ay hindi lamang kalayaan, ito ay pagpapatunay ng sariling halaga. Tapos na ba? Lumapit si Nam at nagbigay ng baso ng malamig na tubig. Tapos na, ngumiti ako at tinanggap ang baso ng magaan ang buong katawan. Napirmahan na ang kontrata ng paupahan. Tapos na rin. 5 taon ang kontrata. Ang may-ari ng bahay ay nakita akong nagtatayo ng mabuti kaya inuna niya ako. Tiningnan ko ang bagong tindahan na maluwag, malinis, may pintang dilaw na mainit. Magdadagdag ako ng mas maraming mesa at upuan, magtatrabaho ako ng 2 pang empleyado para hindi masyadong pagod si Ate Linda. Magbubukas pa rin ako ng lugaw na may laman ng litson at gatas ng soya sa gabi. Ang buhay ko ay nagbabago. Mula ngayon, hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa tulong ng lalaki, kundi dahil sa mga kamay ko na minsan ay minamaliit, ngunit ngayon ay siyang nagtatayo ng kinabukasan. Tumingin ako sa karatulang lugaw ni Lola, alam ko na saan man nandoon ang biyenan, ngumingiti siya,
Ibinigay niya sa akin ang isang pangingisda bilang pamuhay, nakabalot sa saksak na kahon ng lugaw, at ngayon ay nahuli ko na ang isang buong kinabukasan. 3 taon pagkatapos, ang Maynila ay sa panahon ng tagulan, ngunit ang kapaligiran sa BLB 18. Kalye Nara ay nag-iinit ng buo. Ang tunog ng paputok ay nagputok ng malakas. Ang mga gintong ribon ay bumagsak sa magandang kahoy, nakaratulang may mataas na titik na lugaw ni Lola Sangay, 2. Nakatayo ako sa gitna ng bulaklak ng pakikiramay, nakasuot ng asul-berdeng baro, buhok na nakatali ng mataas, bahagyang pinaganda, ngunit nagpapakita ng tindig ng isang tunay na negosyante. Wala na ang dati kong pag-aalangan at pagiging mapaniyak. Wala na rin ang babaeng pawis at uling sa mga unang araw ng kariton. Ang Maria ngayon ay nakatayo ng matatag sa sariling mga paa, may kumpiyansa at may ipinagmamalaki. Ate Maria, 50 takeaway mula sa opisina, sa kabila nandito na ang delivery. Tinawag ng empleyado ko. Sige, suriin mo ang bilang ng tinapay at sibuyas na prito, huwag kulang. Mabilis at malinaw ang aking sagot habang pumipirma sa resibo ng mga sangkap na bagong dating. Ang tindahan ay hindi na simpleng bangketa. Nabili ko na ang bahay na ito. Ang ibabang palapag ay tindahan na may aircon, disenyong nostalhiko at mainit. Ang itaas na palapag ay tirahan namin ng anak ko. Ang kahon ng lugaw noong nakaraan ay naging pundasyon ng lahat ng ito. Isang taxi ang huminto sa harap. Bumukas ang pintuan, isang lolang puti na ang buhok, bahagyang nakayuko ang likod, ngunit mabilis pa rin ang mga hakbang ang bumaba. Lola, Lola, nandito na si Lola. Tumatakbo si Baby Buntot, nakasuot ng damit na prinsesa, pumunta at lumukso sa kandungan ng matanda. Ngumiti si Aling Corazon, bihirang ngiti na nagpapaluwag ng lahat ng mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang apo, humihinga ng amoy ng musmus. Naku, nagbihis ka ngayon, naalala mo ba si Lola? Naalala ko si Lola ng sobra. Lola, kumain na kayo, lutuin ni nanay ay masarap. Lumabas ako upang hawakan ang malagkit na kamay ng matanda. Nanay, dumating na. Akala ko hindi na kayo makakapunta. Sinaling niya ako ng isang tingin, ang pamilyar na mapanuring tingin, matalas pa rin tulad noong nakaraan, ngunit ngayon ay walang kabagsikan. Kaarawan ng aking apo, kahit lumapastangan pa, ay makakarating dito. Pumasok siya sa tindahan. Ang kanyang mga mata ay umikot sa bawat mesa, bawat upuan, pinagmamasdan ang bawat alikabok. Ang mga suki ay bahagyang nangimi sa matandang babae na mahirap ang hitsura, ngunit nang makitang maingat niyang pinunasan ang bibig ng isang maliit na batang umupo sa katabi, ngumiti sila. Lumipat na si Aling Corazon. Pagkatapos ng napakalaking kaganapan noong nakaraang taon, si Ginoong Andres ay nag-stroke at bahagyang paralisis, nakahiga sa kama, mas masama pa ang ugali. Bumagsak ang kumpanya ni Rodrigo na ipagbili na sa iba. Siya ngayon ay empleyado na kumikita ng maliit na sahod, nalululong pa sa alak, nararamdaman ang bigat ng utang dahil sa dating kahambugan. Ang malaking bahay ay sinakop ng bangko, bilang panghulog sa utang, lumipat na sila sa isang lumang kondominium. Hindi kinaya ni Aling Corazon ang naaaligang kapaligiran. Idineklara niya, nagsilbi na ako sa biyenan ko ng buong buhay. Ngayon ay matanda na ako, kailangan ko ng buhay para sa sarili ko. Gamit ang natitira niyang ipon, nag-upa siya ng maliit na bahay na may hardin sa labas ng lungsod, namuhay ng tahimik at maayos. Bawat katapusan ng linggo, sinasakay niya ang jeepney o taxi para bisitahin si Baby Buntot. Paulit-ulit kong anyayahan si Aling Corazon. Nanay, lumipat na kayo dito para kasama namin. Ngunit ayaw niya. Sinabi niya na gusto niya ng tahimik na lugar, dadalaw siya tuwing weekend. Umupo siya at natikman ng isang kutsarang mainit na lugaw na may tadtad na saging. Nagpakipit siya ng mga mata ng matagal bago lumunok. Kumusta? Nerbiyoso akong nagtanong. Kahit matagumpay na ang lahat, ang kanyang pamantayan ay nananatiling pinakamahalagang sukatan para sa akin. Binuksan ng biyenan ang kanyang mga mata, banayad na tumango. Ayos na. Ang bigas ay lumaganap, ngunit ang malapot ng sabaw ay nananatiling malapot
Ang saging ay malambot ngunit ang tadtad ay malambot pa rin. Ngunit tumigil siya, nagpapalukso ng aking puso ng isang saglit. Kulang pa ng kaunting paminta, kailangang mas maanghang para mas masarap. Anak, natawa akong malakas ang mga matang naging batog ng luha. Ganoon pa rin siya, lagi siyang nagtuturo sa akin ng malalim na pilosopiya sa pamamagitan ng pagkain. Maria, pinigilan niya ang aking kamay, ang boses niya ay bumaba. Ang Rodrigo nagpadala siya ng pagbati. Sinabi niya, nahihiya na siyang pumunta. Tumango ako ng kalmado. Naintindihan ko, nanay. Bawat isa ay nabubuhay sa sariling buhay. Hindi ko nagalit si Rodrigo, ang pagkapuot ay nagpapabigat lang sa sarili. Ngayon para sa akin, isa na lamang siyang isang lumang kakilalang dumaan sa aking buhay, nagpaiwan ng isang napakamahal na aral at isang napakagandang anak, sapat na iyon. Oy, boss, nandito na ang order ng bigas, pirma ka ng resibo, bilisan mo. Ang malakas na sigaw mula sa likod na pintuan ng tindahan ay pumuputol sa sandaling ito. Si Nam ay pumasok pawis-pawis, nagdadala ng malaking sako ng malagkit na bigas sa balikat. Ngayon hindi na siya nakasuot ng berdeng jacket ng motorsiklo. Nakasuot siya ng puting t-shirt na may logo ng lugaw ni Lola sa likod. Ibinenta na ni Nam ang kanyang lumang motorsiklo para maging puhunang kasama ko sa pagpapalawak ng sistema ng paghahatid. Ngayon ay namamahala siya ng 10 delivery rider na nagdadala ng lugaw sa mga opisina sa paligid. Ibinaba niya ang sako ng bigas, pinalis ang kamay, tumingin sa akin ng paugnayan. Maraming suki ngayon. Ganito ang tuwing magbubukas ng bagong sangay, paulit-ulit na masasakit ang mga kamay ko sa dami ng hatid. Namula ang aking mukha at sinulyapan siya. Sino ang nagsabi sa iyong gagawin mo iyon? Ayusin mo muna ang stock sa bodega. Nagtatawang malakas si Nam, lumingon kay Aling Corazon. Kumusta na po kayo? Nakita ba ng nanay kung gaano nakalaki ang negosyo ng inyong manugang? Tiningnan ni Aling Corazon, si Nam, ang kanyang paningin ay maingat tulad ng isang scanner. Alam niya ang tungkol kay Nam, alam niya ang nakaraan nito, ang kabataang pabigla-bigla, ang kalupitan, at ang mabuting puso ng lalaking magaspang na ito. Pwede na, pwede na. Nagsalita si Aling Corazon ng isang malumanay na pangungusap. Ngunit ang hitsura mo ay puno ng hirap, anak. Ang pagmamahal sa babaeng matigas ang ulo na iyon ay tinatanggap mo ang pagtitiis ng buong buhay. Nagkamot ng ulo si Nam, ngumiti ng totoo. Ang ngiting iyon na kapag kasama lamang namin ay lumalabas niya. Pagtitiis man ito. Kaya ko po, nanay. Sanay na akong kumain ng kanin na tinik ng pawis, ngayon naman ay kumakain ng lugaw na puno ng pagmamahal, anong hihilingin pa? Ang mga salitang kalahati biro at kalahati seryoso ni Nam ay nagpababa ng emosyon sa loob ng tindahan ng isang saglit. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay baby buntot na nagtatakbong palagi sa paligid ng mga paa niya. Inangat ni Nam ang bata, sinalang sa balikat niya, at pinagpapatawa hanggang makatawa ito ng malakas. Ang litrawang iyon ay payak ngunit kaising-kaising maganda. Hindi kailangan ang mamahaling damit, hindi kailangan ang mga matamis na salita, ang kaligayahang ito ay minsan ay isang matibay na balikat para sa anak mo na masandalan, isang taong handang magdala ng sako ng bigas kasama mo sa bawat maulan na araw. Hindi pa kami nangangakong kahit ano. Nais ko pa ring itutok ang lahat para kay buntot at sa tindahan. Naiintindihan at iginagalang ito ni Nam. Tahimik lamang siyang nandoon tulad ng isang matatag na haligi, ngunit nang makita ko si Aling Corazon na banayad na tumango ng may kasiyahan, naintindihan ko na iyon na ang tanda ng pagtanggap ng biyenan sa magiging manugang na ito. Humapon na ng dahan-dahan, bumabalik na ang mga suki ng isa-isa. Naupo ako sa isang sulok ng tindahan at mabilis na kumain ng hapunan ko. Isang mangkok ng lugaw, puting-puti, may malagkit na sibuyas na prito na dilaw-dilaw. Naalala ko ang maulan na gabi, 3 taon na ang nakaraan, ang kahon ng karton na puno ng putik at mga peking pakete ng lugaw na may nakatagong ginto. Kung noon ay hindi itinatapon sa akin ng biyenan
ang kahon ng kahihiyang nakabalot ng pagmamahal, malamang nawala ang Maria ng kasalukuyan. Malamang ay nananatili pa rin ako bilang isang mahina at mapaniyak na babae umiiyak at nagmamakaawa ng pagmamahal. Itinuro ni Aling Corazon na ang buhay ay maaaring magtapon ng pinakamasamang bagay sa ating mukha, isang kahon ng lugaw, isang panlalait, isang hamakin, ngunit ang desisyon kung gagawin itong basura o gagawin itong ginto ay nasa ating sarili. Nanay, kasama ni Kuya Nam kami ni Buntot na maglakad sa tabi ng ilog mamaya. Tumakbo si Baby Buntot palapit, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Sige, pagkain muna tapos lalakad na. Ngumiti ako at ibinaba ang aking mangkok. Sa labas, humupa na ang ulan, ang mga ilaw ng kalsada ay buhay na gintong kulay na nagpapatingkad sa salitang nakasulat sa karatula ng tindahan, maliit na letra sa ilalim ng logo. Lasa ng pagmamahal. Nahanap ko na ang tunay na kaligayahan ko. Hindi ito nandoon sa malaking bahay at mataas na bakod. Hindi ito nasa katayuan ng marangyang asawa. Nandito ito sa mainit na mangkok ng lugaw na ito, sa tawanan ng aking anak at sa kalayaang sinikap ko ng buong pawis at luha bago ko nakamit. Ang buhay na ito, kahit maaring matamis o maasim ang lasa ng lugaw ang puso ng tao, ay dapat na maalat at matigas ang loob kung gusto mong mabuhay ng may tunay na dignidad. Mahal na mga manonood, nagtatapos na ang ating kwentuhan ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagmamahal. Umaasa kaming tuloy-tuloy na susuportahan ninyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe upang mas marami pa kaming magagawang mga kwentong nagbibigay inspirasyon para sa inyo. Nawa ay lagi kayong malusog, masaya at mapayapa ang buhay. Paalam at hanggang sa muli tayong magkita sa susunod na kwento.